Sa araw na bumalik ang kabit, buong gabi nawawala ang asawa ko. Kinabukasan, binigyan ako ng biyenan ko ng 60 milyong piso. Papeles para sa annulment at legal separation. Kunin mo ang pera at umalis ka na, anak ko. Sa gitna ng malakas na ulan ng hating gabi, habang hinahaplos ko pa ang kahon ng mamahaling relo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, na balak kong iregalo sa aking asawa para sa aming anibersaryo. Biglang binigay sa akin ng aking biyenan ang isang bank card na may 60 milyong piso kasama ang malamig na hatol. Pirmahan mo ang mga papeles na ito at kunin mo agad ang pera. Talagang sira na si Jojo. Panahon ng tag-ulan sa Metro Manila. Ang mga pag-ulan sa Pilipinas ay karaniwang mabilis dumating at mabilis ding umalis kapag walang bagyo, ngunit ngayong gabi ay kakaiba. Bumubuhos ang ulan na parang balde-balde. Walang tigil ang hampas ng hangin sa mga salaming pader ng aming villa sa gilid ng ilog, na lumilikha ng nakakatakot na tunog. Nakatira ako sa velvet sofa sa sala, nakatitig sa madilim na gabi sa labas. Tumunog na ng 2 beses ang malaking orasan sa kanto. Hudyat na ng umaga na. Napakalaki ng bahay na ito. Noong bago pa lang itong binili ni Jojo, tuwang-tuwa ako. Akala ko ang malaking bahay na ito ay magiging matatag na tahanan na magpoprotekta sa amin ng aking asawa at sa aming mga anak sa hinaharap. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa gitna ng malawak na sala, naramdaman ko lang ang lamig na bumabalot sa akin. Ang lamig ay hindi galing sa aircon, hindi rin galing sa ulan sa labas, kundi galing mismo sa kawalan sa aking puso. Hindi pa umuuwi si Jojo. Hindi ito ang unang beses na hindi siya umuwi sa gabi, ngunit sinasabi ng kutob ko na may kakaiba ngayong gabi. 3 beses ko nang ininit ang pagkain. Ang sinigang na isda na paborito niya ay durog na. Ang adobo ay nanigas na rin. Malamig na parang relasyon naming mag-asawa nitong mga huling araw. Tumawag ako sa kanya ng 12-dosenang beses. Ang kabilang linya ay may tunog lang ng walang pag-asang beep. At pagkatapos, ay lumipat sa mode ng subscriber. Bumuntong hininga ako. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-scroll sa social media para makalimutan ang kaba. Ang asul na liwanag mula sa screen ng cellphone ay sumalamin sa aking pagod na mukha. Ang Facebook sa oras na ito ay puro mga post ng mga online sellers o ilang mga status na walang katuturan ng mga taong hindi makatulog. Nag-scroll ako ng walang malay. Ang aking daliri ay paulit-ulit na dumadaos-dos sa screen. Biglang tumigil ang kamay ko. Ang puso ko ay parang pinisil ng kung sino. Huminto sa pagtibok sa isang iglap. Sa screen ay lumitaw ang isang litrato. Nakakapost lang 15 minuto ang nakakalipas. Ang may-ari ng litrato ay si Maria, ang dating kasintahan ni Jojo. Ang babae na narinig kong kararating lang mula sa ibang bansa noong nakaraang linggo. Ang litrato ay kinuha sa isang mamahaling restaurant sa ilalim ng nagniningning na kandila. Sa tabi ay may baso ng pulang alak. Ang anggulo ng litrato ay napakahusay. Kinuha lang ang larawan ng 2 kamay na nagtataas ng baso at nagkakabungguan. Ang maikling status ay puno ng kahulugan. Manila, salubungin mo ako ng dating kasintahan. Malamig ang ulan, pero mainit ang puso. Hindi ko papansinin kung ordinaryong litrato lang iyon. Ngunit ang aking paningin ay nakatitig sa kamay ng lalaki sa litrato. Ang kamay na iyon ay may suot na relo na may kayumangging leather strap. Ang mukha ay napakadetalyado. Iyon ay ang Patek Philippe na modelo ng Calatrava na klasiko. Paano ako magkakamali? Ang relong iyon ay regalo ko kay Jojo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Para mabili iyon, tahimik kong inipon ang pera mula sa aking maliit na negosyo sa loob ng 2 taon, kasama ang aking naipon noong dalaga pa ako. Noong ibinigay ko sa kanya ang kahon ng regalo, niyakap niya ako ng mahigpit, nangako na papahalagahan niya ito, katulad ng pagpapahalaga sa aming kasal. Sinabi pa niya na ang relong ito ay laging kasama niya, isang anting-anting na makakatulong sa kanya sa mundo ng negosyo. Pero ngayon ang anting-anting na iyon ay nasa kanyang pulso sa isang romantikong tagpo kasama ang kanyang dating kasintahan. Habang hinihintay ko ang aking asawa sa bahay,
Pinalaki ko ang litrato hanggang sa maximum. Bawat detalye ay lumitaw, ng malinaw na parang nangungutya, na parang nilalagyan ng asin ang aking puso. Ang kanyang daliri, na may suot na singsing sa kasal, ay maingat na itinago o tinanggal na sa kung anong oras. Ang naiiwan lang ay ang hubad na pagtataksil. Binitiwan ko ang cellphone ko. Sa ibabaw ng glass table, isang malamig na tunog ang narinig. Ang sakit ay hindi dumating agad para paiyakin ako. Sa kabaligtaran, naramdaman kong paralisado ako. Isang pamamanhid ang dumaloy mula sa dulo ng aking daliri hanggang sa aking likod at pagkatapos ay pumasok sa aking mga buto. Nakaupo ako doon, hindi gumagalaw, parang isang estatwa ng bato. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila mas malakas, mas matindi, parang gustong tangayin ang lahat ng aking pinaniwalaan. Nagsinungaling si Jolo. Sinabi niya na ngayong gabi ay kailangan niyang pumunta sa isang konstruksyon sa probinsya. Maaaring bumalik ng huli o matulog sa hotel. Naniwala ako sa kanya. Nag-alala pa ako na baka sumakit ang tiyan niya dahil sa sobrang pag-inom. Kaya naghanda ako ng gamot sa kanyang bag bago siya umalis para sa trabaho. Tila ang konstruksyon na sinasabi niya ay may mahabang buhok, mabangong pabango at marunong uminom ng pulang alak sa ilalim ng kandila. Naalala ko ang mga araw ng kahirapan noong bago pa kaming kasal. Si Jojo noong panahong iyon ay isang simpleng inhinyero. Samantalang ako ay isang guro sa pagguhit. Magkasama naming pinagsaluhan ang bawat pakete ng instant noodles, bawat piraso ng tinapay. Bumalik ako sa likuran para alagaan ang bawat pagkain at pagtulog. Inalagaan ko ang aking biyenan ng maayos para makapag-focus siya sa kanyang karera. Ngayon, kapag isa na siyang tanyag na direktor ng konstruksyon na kumpanya, marami ng pera, ang pagmamahalan ba namin ay nagiging ganito kamura? Ang aking mga luha sa oras na ito ay nagsimulang dumaloy. Hindi isang iyak na may hikbi, kundi mga luha na tahimik na gumugulong sa aking pisngi. Mainit at maalat. Naawa ako sa aking sarili. Naawa ako sa aking kainosentehan at lubos na pagtitiwala na ibinigay ko sa aking asawa. Sa labas, ang kidlat at kulog ay napakalakas. Ang kidlat ay sumisinag. Nagpapakita ng aking anino sa malamig na sahig. Alam kong ang bagyo sa labas ay titigil kapag sumikat ang araw. Ngunit ang bagyo sa aking puso ay kakasimula pa lang. At marahil ay tatangayin nito ang lahat ng aking sinisikap na ingatan sa mahabang panahon. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako doon sa sala, hanggang sa ang ulan ay unti-unting humupa at tuluyang tumigil. Tumunog ang orasan ng 5. Ang langit sa labas ay nagsimulang magbago sa kulay abong bukang liwayway. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay basa at malamig. Ngunit ang aking isip ay mainit na parang may lagnat. Ang tunog ng makina ng kotse ay narinig mula sa gate. Sumisira sa katahimikan ng madaling araw. Iyon ay ang kotse ni Jojo. Nakilala ko agad ang mahinang tunog ng mamahaling kotse na bago niyang pinalitan noong nakaraang buwan. Ang headlight ng kotse ay dumaan sa bintana ng sala. Isang nakakasilaw na liwanag at pagkatapos ay namatay. Ang mabigat na pintong kahoy ay bumukas. Pumasok si Jojo sa bahay na pasuray-suray. Tinanggal niya ang kanyang sapatos ng may kahirapan. Muntik nang matumba sa lagayan ng sapatos kung hindi niya naitukod ang kanyang kamay sa pader. Nakaupo pa rin ako sa sofa. Hindi nagbukas ng ilaw. May kaunting liwanag lang mula sa labas ng bakuran, na sapat para makita ko ng malinaw ang kanyang pulang mukha at ang kanyang malabong mga mata. Nagulat si Jojo nang makita ang anino ng tao na nakaupo sa dilim. Piningkit niya ang kanyang mga mata para makilala ako, at pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo. Ang boses ay paos, dahil sa alak at sigarilyo. Ano ang ginagawa mo dyan na nakaupo na parang multo? Hindi mo ba binuksan ang ilaw? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Tahimik akong tumayo at binuksan ang switch ng chandelier. Ang dilaw na liwanag ay bumaba, nagpapakita ng gulugulong anyo ni Jojo. Ang kanyang puting polo shirt ay gulo. Ang isang bahagi ay lumabas sa kanyang pantalon. Ang buong polo ay maluwag at bumaba sa kanyang dibdib. Lumapit ako sa kanya. Agad na pumasok ang isang halo-halong amoy sa aking ilong na nagdulot ng pagduwal sa aking tiyan.
Iyon ay ang amoy ng matapang na alak, amoy ng sigarilyo, at kasama doon ang matalim na amoy ng pabango ng babae. Hindi iyon ang amoy ng sampagwita na palagi kong ginagamit. Iyon ay isang matamis na amoy, matindi at puno ng provokasyon. Ang amoy ng mamahaling pabango, na karaniwang nakikita sa mga nakaistilong babae na pumupunta sa mga mamahaling lugar. Ang amoy na ito ay nakadikit sa kanyang kwelyo, sa kanyang balikat, parang isang selyo na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng ibang babae. Saan ka galing? Tanong ko. Ang boses ay kalmado na kakaiba, kahit na sa loob ko ay may bagyo. Iniwasan ni Jojo ang aking tingin, yumuko para tanggalin ang kanyang medyas. Ang kanyang tono ay naiinis, para itago ang totoo. Sinasabi ko na sayo na pupunta ako sa konstruksyon sa probinsya. Ang mga tao sa tanggapan ng pamahalaan ay pinainom ako ng alak, kaya nakatulog ako sa kotse habang pauwi. Ang driver ay kailangang magmaneho, nang marahan para hindi masyadong maugong. Anong klase ng espesyal na bisita ang gumagamit ng ganoong matinding pabango, Jojo? Bumitiw ako ng isang maikling pangungusap. Tumigil si Jojo ng isang segundo. Ang kanyang kamay, na nagtatanggal ng medyas, ay tumigas. Ngunit mabilis na nakabawi ang kanyang kakayahan na magsinungaling sa mundo ng negosyo. Tumayo siya ng matuwid at tumingin sa akin na may mapanghamong tingin na may halong pagmamaliit. Nagsisimula ka na namang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pagtanggap ng mga bisita sa restaurant, karaoke bar, ang amoy ng mga empleyado, ay normal lang. Ang mga lalaki ay lumalabas para sa negosyo, panlipunang pakikipag-ugnayan. Huwag mong dalhin ang ugali ng selos ng babae para tanungin ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinabig niya ang aking kamay nang balak kong ibigay sa kanya ang baso ng kalamansi juice na inihanda ko kaninang gabi. Pumunta siya sa banyo. Sinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng tubig ay narinig. Parang gusto niyang hugasan ang lahat ng bakas ng gabing iyon. Hugasan ang kasinungalingan na nakadikit sa kanyang katawan. Nakatayo ako sa parehong lugar, nakatingin sa saradong pinto ng banyo. Ang kanyang kasinungalingan ay napakahusay na kung wala ang litratong iyon, marahil ay naniwala na naman ako at sinisi ang aking sarili sa pagdududa. Sinasabi niyang pumunta siya sa probinsya, pero sinabi sa akin ni Kuya Teddy na humingi siya ng leave para umuwi sa probinsya dahil may grand reunion at fiesta ang pamilya nila, kaya akala ko noong gabing iyon ay nagmaneho siya ng sarili. Sinasabi niyang nakatulog siya sa kotse. Pero ang amoy ng pabango na iyon ay nagsasabing niyakap niya ang ibang babae buong gabi. Pagkaraan ng mga 15 minuto, lumabas si Jojo na may nakabalot na tuwalya. Ang buhok ay basa. Hindi siya tumingin sa akin ng kahit isang beses. Diretso siyang pumunta sa kwarto para sa mga bisita sa unang palapag. Pagod na ako. Kailangan kong matulog ng kaunti para pumunta sa kumpanya para sa meeting sa hapon. Huwag mo akong gambalain. Huwag mo ring gisingin ang nanay. Bumitiw siya ng isang malamig na pangungusap at pumasok sa kwarto, sinara ang pinto. Pinili niyang matulog sa kwarto. Para sa mga bisita, hindi dahil natatakot siyang gambalain ako, kundi dahil hindi niya gustong harapin ako. O marahil ay gusto niyang panatilihin ang buong panaginip tungkol sa kanyang dating kasintahan sa huli niyang pagtulog. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na sala. Nararamdaman kong labis ako sa sarili kong bahay. Ang asawa ko nakasama ko sa bawat gabi, na sinakripisyo ang buong kabataan ko para alagaan. Ngayon, itinuturing niya ako na parang hangin, parang isang harang sa kanyang daan. Ang malamig na pakikitungo ni Jojo ay mas masakit kaysa sa pagtataksil sa katawan. Ipinapakita nito na sa kanyang puso, ang posisyon ko ay tuluyan nang nawala. Tumingin ako sa ikalawang palapag, kung saan natutulog pa ang aking biyanan na si Doña Conchita. Siya ay isang makapangyarihan at mahigpit na babae. Kung malalaman niya ito, ipagtatanggol ba niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki o kakampi siya sa tama? Naglakad ako ng may mabigat na hakbang papunta sa kusina. Kahit na masakit ang aking puso, kailangan ko pa ring maghanda ng almusal. Iyon ay ang ugali, ang responsibilidad ng isang manugang sa pamilyang ito. Ngunit ngayong gabi, bawat kilos ng paghuhugas ng bigas, paghiwa ng sibuyas ay naging walang kaluluwa.
Ang amoy ng kakaibang pabango ay naroroon pa rin. Ang pagkaobserba sa aking isip ay nagpapahiwatig ng isang malaking bagyo na malapit nang dumating sa pamilyang ito, na orihinal na mapayapa, ngunit huwad. 7 ng umaga, ang hangin sa silid kainan ay napakabigat na maririnig ang tunog ng lumilipad na asin. Ang mahabang mesa na yari sa oak ay inihanda ng maayos, katulad ng bawat araw. Nilapag ko ang isang mangkok ng bulalo na may mainit na sabaw sa harap ng aking biyenan. At pagkatapos ay tahimik na tumalikod para ilapag ang isa pang mangkok para kay Jojo. Nakatayo na siya, nakasuot ng maayos na damit, pero ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagod pagkatapos ng gabing iyon. Nakatira si Doña Conchita sa dulo ng mesa. Uyab, na parang isang reyna. Nakasuot siya ng isang set ng sutla na kulay dilaw. Ang kanyang buhok na may uban ay nakapusod ng maayos para ipakita ang kanyang mataas na noo. At ang kanyang matalas na mata, na nagdulot ng paggalang sa maraming kasosyo sa negosyo. Hindi pa niya ginagamit ang kubyertos. Nakaupo lang siya. Ang kanyang kamay ay paulit-ulit na pinipihit ang rosaryo sa kanyang pulso. Kumakain si Jojo. Ang tunog ng kanyang paghigop ng sabaw ay medyo bastos. Sinasadya niyang lumikha ng tunog para punan ang nakakatakot na katahimikan. Hindi niya kayang tingnan ang nanay. Hindi rin niya pinansin ang nakaupo sa harap ko. Ang sabaw ng bulalo ngayong gabi ay medyo matabang ba, nanay? Biglang nagsalita si Jojo. Ang kanyang tono ay medyo awkward. Sinusubukan niyang maghanap ng mapag-uusapan. Tumingin si Doña Conchita sa kanya. Ang kanyang matalas na mata ay tumingin ng diretso sa mukha ng kanyang anak. Hindi niya sinagot ang tanong tungkol sa mangkok ng sabaw, kundi nilapag niya ang kubyertos sa mangkok na may malakas na tunog. Ang tunog ay hindi ganoon kalakas, pero sapat na para magulat si Jojo at huminto sa pagnguya. Ang sabaw ng bulalo ay hindi matabang. Ang pagmamahalan lang ninyong mag-asawa ang matabang, sabi ni Doña Conchita. Ang kanyang boses ay malalim at malinaw. Nabilaukan si Jojo sa karne sa kanyang lalamunan. Umuubo. Nagmamadali akong nagsalin ng tubig at ibinigay sa kanya. Pero tinabig niya ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay namula at tumingin sa nanay. Ano ang sinasabi mo, nanay? Maaga pa? Ngumiti si Doña Conchita. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Matanda na ako pero hindi pa ako ulyanin. Hindi pa ako bulag. Bingi. Saan ka galing kagabi? Kinabahan si Jojo. Sabi ko na kay Carmen. Pumunta ako sa konstruksyon sa probinsya. Nasira ang kotse kaya late na nakauwi. Konstruksyon. Pinaos ni Doña Conchita ang kanyang boses. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang cellphone. Nilapag ng malakas sa mesa. Ang bisita mo ay si Maria. Ang babae na noon ay iniwan ka para magpakasal sa isang Amerikano dahil mahirap ka. Ngayon ay iniwan siya ng kanyang asawa kaya bumalik siya dito. Ang mukha ni Jojo ay walang natirang dugo. Tumingin siya sa nanay. At pagkatapos ay mabilis na tumingin sa akin na may galit na tingin. Tinampal niya ang mesa. Sumigaw ng malakas. Ikaw na naman ang nagsumbong sa nanay. Hindi ba? Hindi mo nagustuhan ang ginagawa ko sa trabaho. Kaya nag-imbento ka ng kwento. Sulsulan mo ang nanay para saktan ako? Nagulat ako sa kanyang kapangahasan. Hindi pa ako nakakabuka ng bibig para magpaliwanag. Muling tinampal ni Doña Conchita ang mesa, nang mas malakas na naging sanhi ng pagtapon ng sabaw. Manahimik ka. Hindi nagsabi si Carmen sa akin ng kahit isang salita. Akala mo ba maloloko mo ako? Kagabi ay hindi umuwi si Kuya Teddy sa kanyang bayan. Sinabi ko sa kanya na sundan ka. Nakita niya na sinundo mo si Maria sa airport at dinala mo siya sa isang bar sa Makati. Pagkatapos niyon ay saan ka pa pumunta? Hindi ko nasasabihin dito para hindi madumihan ang tenga ng aking manugang. Natahimik si Jojo. Ang katotohanan ay nahubaran na. Kaya hindi na siya makapagsinungaling. Napaupo siya sa upuan. Ang kanyang anyo ay nagbago mula sa pagiging mapusok patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay nagbago sa pagkayamot. May pinapabantay ka sa akin, nanay. Hindi ka naniniwala sa anak mo kundi naniniwala ka sa ibang tao? Sinubukan ni Jojo na bawiin ang kanyang natitirang dignidad. Naniniwala ako sa katotohanan. Sabi ni Doña Conchita ng matatag. Naniniwala ako sa nakikita ko.
Isa kang direktor ng kumpanya. Haligi ng pamilya pero kumikilos ka na parang isang batang lalaki na mahilig sa babae. Iniwan mo ang asawa mo sa bahay na naghihintay ng pagkain para makipagkita sa babaeng taksil na iyon, hindi ka ba nahihiya? Yumuko si Jojo. Ang kanyang dalawang kamay ay nakakuyom. Ang mangkok ng bulalo sa harap niya ay malamig na. Ang taba ay nanigas na sa ibabaw ng sabaw. Mukhang nakakayaw. Tumingin si Doña Conchita sa akin. Ang kanyang tingin ay lumambot ng kaunti, pero nananatili pa rin ang kanyang pagiging seryoso. Carmen, kumain ka. Huwag mong hayaan na ang kwento ng masamang asawang ito ay makaapekto sa kalusugan mo. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka sa kwarto ko. May mahalaga akong kailangan sabihin sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya at umalis sa silid kainan. Iniwan ang mangkok ng bulalo na hindi pa nagagalaw. Ang kanyang likod ay tuwid. Nagpapakita ng kapangyarihan ng pinuno ng pamilya. Tumingin ako sa aking biyenan at pagkatapos ay tumingin kay Jojo. Nakaupo pa rin siya doon. Pasuray-suray at mahina. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon na nagsasama, tumingin ako sa aking asawa ng walang pagmamahal o paggalang. Ang nakikita ko lang ay awa at pagkayamot. Kinuha ko ang kubyertos. Sinubukan kong kumuha ng isang piraso ng karne at isubo sa aking bibig. Walang lasa at mapait. Ang almusal ngayong gabi ay hindi lang isang malamig na mangkok ng bulalo, kundi ang pagtatapos ng aking ilusyon tungkol sa kaligayahan ng pamilya na sinubukan kong buuin. Alam kong ang pag-uusap na darating sa aking biyenan, sa kanyang kwarto, ay isang mahalagang bahagi na ganap na magpapabago sa aking buhay. Umakyat ako sa 2 palapag, tumayo sa harap ng kwarto ng aking biyenan. Ang pintong kahoy na may detalyadong ukit ay sarado. Nagpapakita ng uyab at katahimikan. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakalmahin ang tibok ng aking puso sa aking dibdib, at pagkatapos ay kumatok ng 3 beses. "Pasok ka, anak ko," sabi ni Doña Conchita na may mainit pero matatag na boses. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Ang kwarto ay puno ng amoy ng insenso, kaaya-aya, at nagbibigay ng kapayapaan sa isip. Ang mga muebles sa kwarto ay inayos sa klasiko. Mamahalin, pero hindi masyadong marangya. Ang mga matataas na lagayan ng libro ay puno ng iba't ibang klase ng libro tungkol sa negosyo, batas, at feng shui. Nakaupo si Doña Conchita sa isang upuan na may nakabalot na kayumangging balat. Sa harap ay may isang set ng mesa para sa tsaa na yari sa kahoy. Sa mesa, ang mainit na tsaa ay naglalabas ng usok. Sinenyasan niya ako na umupo sa katapat na upuan. "Umupo ka, uminom ka ng tsaa para uminit ang tiyan mo." Siya mismo ang nagsali ng tsaa sa maliit na tasa at pagkatapos ay tinulak papunta sa akin. Kinuha ko ang tasa ng tsaa gamit ang 2 kamay. "Salamat po, nanay." Uminom ako ng isang lagok ng tsaa. Ang lasa ay medyo mapait sa dulo ng aking dila. At pagkatapos, ay nagbago sa matamis sa aking lalamunan. Pero hindi sapat iyon para pakalmahin ang kaba ko. Patago akong tumingin kay Doña Conchita. Hinihintay ang kanyang hatol o pangaral. Karaniwan sa mga teleserye, kapag nagtataksil ang anak na lalaki, ang biyenan, ay pinapayuhan ang manugang na magtiis para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Ganoon din ba si Doña Conchita? Tumingin si Doña Conchita sa akin ng mahabang panahon. Ang kanyang mata ay parang gustong makita ang nilalaman ng aking puso. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Nilapag ang tasa ng tsaa. Ang kanyang boses ay naging napakaseryoso. "Carmen, naging manugang ka na sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon, hindi ba?" "Opo, 5 taon at 2 buwan na po," sagot ko ng mahina. "Sa loob ng 5 taon na iyon, pinagmasdan kita ng mabuti. Mabait ka, maasikaso, matapat, marunong rumespeto sa nakatatanda. Sa totoo lang, itinuturing kita na parang tunay kong anak na babae, hindi manugang," sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Yumuko ako. Ang aking ilong ay medyo nangangati. "Mahal ako ng nanay. Nagpapasalamat ako sa iyo
ng marami. Tinabig ni Doña Conchita ang kanyang kamay, at pagkatapos ay biglang tumayo at pumunta sa direksyon ng vault na nakatago sa likod ng isang painting. Mabilis siyang kumilos, binuksan ang vault, at kinuha ang isang makapal na sobre, kasama ang isang mamahaling itim na card. Bumalik siya, at nilapag ang lahat sa mesa sa harap ko. Ito ay isang bank card. Sa loob ay may 60 milyong piso. Ang password ay ang kaarawan mo. Kinausap ko na ang abogado ko. Ito ang petition for annulment. At ito ang deed of donation para sa 6 na milyong piso bilang legal na tulong ko sa'yo. Hindi pa alam ni Jojo. Pero pirmahan mo na ito para maprotektahan ka ng batas. Tumingin ako sa mga bagay sa mesa at pagkatapos ay tumingin kay Doña Conchita. Nagulat ako na hindi ako makapagsalita. 60 milyong piso? Annulment? Bakit gusto ng aking biyenan na makipaghiwalay ako ngayon? Nanay, ano ang sinasabi mo? Pinapaalis mo ba ako? Sabi ko. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Umiling si Doña Conchita. Hinawakan ang aking malamig na kamay. Pinisil ng mahigpit. Hindi kita pinapaalis, kundi nililigtas kita. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. Hindi lang nagtataksil si Jojo, talagang sira na siya. Ang kumpanya niya ay lubog na sa utang. Gumagawa ng peking kontrata para makaiwas sa buwis, kasama pa sa mga peking proyekto. Sa lalong madaling panahon, huhulihin na siya ng batas. Nagulat ako. Lubog sa utang si Jojo? Hindi ba't palagi niyang ipinagmamalaki ang mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso? Bumibili pa ng mamahaling kotse at gamit. Parang nabasa ni Doña Conchita ang aking iniisip. Nagpatuloy siya. Ang magandang anyo sa labas ay isang takip lang para lokohin ang mga tao, anak ko. Nangutang siya ng malaking halaga sa mga loan sharks para bayaran ang utang sa bangko. Kumuha sa isang lugar para takpan ang isa pang lugar. Ngayong bumalik na si Maria, lalo siyang lulubog sa kumunoy. Dahil gusto niyang magmalaki sa kanyang dating kasintahan. Kung mananatili ka sa bahay na ito, kung nakapangalan ka pa bilang kanyang asawa, madadamay ka sa kanyang responsibilidad. Sa oras na iyon, ang utang ay babagsak sa ulo mo. Ang kulungan ay naghihintay. Ang buhay mo ay parang sira. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat sa aking tenga. Nanginginig ako sa takot. Tila sa likod ng pagtataksil sa pagmamahal, ay isang madilim na bangin ng ekonomiya. At batas na hindi ko alam. Ang perang ito na 60 milyong piso ay aking naipon buong buhay. Binibigay ko sa'yo bilang puhunan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Kunin mo ito. Pirmahan mo ang papeles para sa annulment ngayon din. At umalis ka sa bahay na ito bago dumilim. Pumunta ka sa malayo. Putulin mo ang komunikasyon sa kanya ng pansamantala. Tumingin ako sa kanyang mata. Sa kanyang matalas na mata na karaniwan, ay may kasamang kaba at awa. Hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang anak. Isang estranghero na tinawag siyang nanay sa loob ng 5 taon. Pero nanay, paano ka? Kung aalis ako, sino ang mag-aalaga sa'yo? At si Jojo, ngumiti siya ng malungkot, tinampal ang aking kamay. Matanda na ako. Ang bagyo ng buhay ay naranasan ko na lahat, kaya ko ang sarili ko. At si Jojo, lalaki siya. Kung nagdulot siya ng problema, kailangan niyang panagutan ito. Iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran para maging matanda. Hindi ko siya mapoprotektahan habang buhay. Pero ikaw ay inosente. Bata ka pa. Karapat-dapat ka sa isang tahimik at masayang buhay kaysa sa darating na impyerno. Tinulak niya ang papeles. At ang panulat papunta sa akin, ang kanyang tingin ay matatag. Pirubahan mo na. Anak ko, huwag kang magpalambot ng puso. Ang pagpapalambot ng puso sa oras na ito ay lason na papatay sa kinabukasan mo. Makinig ka sa akin sa pagkakataong ito. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay nanginginig habang nakatingin sa makapangyarihang itim na card at sa malamig na puting papel. Naintindihan ko na ito ay ang tanging salbabida na ibinigay ng aking biyenan sa gitna ng malaking alon. Pinili niyang isakripisyo ang kanyang sirang anak para iligtas ang buhay ng kanyang malas na manugang. Sa tahimik na kwarto,
Narinig lang ang tunog ng lumang orasan at ang aking mabilis na paghinga. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang luha na kakapatak lang, nilapag ang panulat at pinirmahan ang mga papeles ng matatag. Isang pirma na nagkakahalaga ng 60 milyong piso at isa ring pirma na nagtatapos sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Ang itim na tinta ay nakaukit sa puting papel. Tumingin ako sa aking pirma. Nararamdaman kong kakaiba, pero magaan ang loob. Ang pangalan ko ay nandoon, sa tabi ng bakanteng espasyo para sa pirma ni Jojo. Pay! Parang isang unang deklarasyon ng kalayaan, pagkatapos ng maraming taon na nakatago sa ilalim ng anino ng asawa. Tumingin si Doña Conchita sa papeles, tumango ng may kasiyahan. Kinuha niya ang papel at tinago ng maayos sa isa pang folder. Napakahusay. Ako na ang bahala sa natitira. Ang abogado ko na ang mag-aasikaso ng legal separation at annulment kahit magmatigas pa si Jojo. Ngayon, bumalik ka sa kwarto mo para mag-empake. Tandaan mo na kunin lang ang mga bagay na talagang sayo, ang mga pinakakailangan. Huwag kang manghinayang sa mga bagay na walang kwenta. Tumayo ako, yumuko para magpaalam sa nanay muli, at pagkatapos ay tumalikod para umalis sa kwarto. Ang pinto ay sumara sa aking likuran. Naghihiwalay sa akin sa kagalang-galang na babae na iyon. Sa aking puso ay naramdaman ko ang walang katapusang pasasalamat na may halong sakit. Naging malupit siya sa kanyang sariling anak para maging patas sa akin. Bumalik ako sa kwarto ko. Ang kwarto na noon ay isang tahanan. Ngayon ay malawak at malamig. Kinuha ko ang lumang maleta mula sa ibabaw ng kabinet. Ito ay ang maleta na dinala ko mula sa bahay ng aking ina noong araw na naging manugang ako. Medyo sira na ito sa kanto, hindi mamahalin, katulad ng koleksyon ng mga maleta ni Jojo na bago niyang binili, pero matibay ito at naglalaman ng aking nakaraan. Nagsimula akong mag-empake ng aking mga damit sa maleta. Pinili ko lang ang mga damit na binili ko, gamit ang pera mula sa pagtuturo ng pagguhit. Ang mga simpleng t-shirt. Ilang set ng pajama, nagawa sa cotton. Binuksan ko ang cabinet na nagpapakita ng mga mamahaling bag. Sa loob ay maraming bag ng Chanel, Dior, na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Iyon ay ang mga regalo ni Jojo sa akin sa mga anibersaryo o sa mas saktong salita, sa mga pagkakataon na kailangan niyang kasama ko para magmukhang maganda sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang asawa ng direktor ay kailangang gumamit ng mamahaling gamit, palagi niyang sinasabi iyon. Hinawakan ko ang kulay orange na Hermes Birkin bag. Ito ay nagkakahalaga ng buong kayamanan ng isang ordinaryong manggagawa, pero binitiwan ko ito. Hindi ko ito kukunin. Hindi ko rin kukunin ang anumang alahas na brilyante na ibinigay niya. Ang mga bagay na iyon ay hindi sa akin. Ang mga ito ay kabilang sa label ng asawa ng direktor na malapit ko nang itapon. Ang mga ito ay binili gamit ang pera, na ngayon ay alam ko na may amoy ng pandaraya at utang. Kinuha ko lang ang photo album ng pamilya noong bata pa ako, ilang paboritong libro, at ang aking lumang kagamitan sa pagguhit. Iyon ay ang aking tunay na kayamanan, ang aking kaluluwa. Noong sinara ko ang takip ng maleta, tumingin ako sa paligid ng kwarto sa huling pagkakataon. Ang kama ng kasal, ang lagayan ng makeup, ang litrato ng kasal sa pader, ang lahat ay naging kakaiba na parang pag-aari ng ibang tao. Tinanggal ko ang singsing sa kasal sa aking daliri, nilapag ng maayos sa lagayan ng makeup, sa tabi ng susi ng bahay at susi ng kotse. Lalabas ako gamit ang sarili kong paa, sasakay ng taxi para umalis. Hindi kukuha ng anuman mula sa bahay ng pamilya Lopez na ito, maliban sa pagmamahal ng nanay Conchita. Paghila ko ng maleta papunta sa pinto, bigla kong nakita ang aking sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay may namamangang mata. Ang mukha ay maputla. Pero ang kanyang tingin ay nagpapakita ng kakaibang katatagan. Hindi na ang mahinang Carmen na nakaupo at umiiyak sa gabi ng ulan. Ang Carmen ngayon ay may hawak na 60 milyong piso at isang pagkakataon na makapagsimula ng bagong buhay. Hinala ko ang maleta sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong sa sahig na kahoy ay narinig ng matatag. Pagbaba ko sa unang palapag, nakita ko si Jojo na nakaupo ng naka-cross legs,
at nanonood ng TV sa sala. May hawak na baso ng kalamansi juice. Ang kanyang mukha ay walang kaba, parang walang nangyari kaninang umaga. Nang makita niya akong hila-hila ang maleta, tinaas niya ang kanyang kilay. Ang kanyang tono ay nangungutya. Ano ang ginagawa mo? Balak mo bang lumayas talaga? Balak mo ba akong takwitin para humingi ako ng tawad, hindi ba? Tigilan mo na ang pag-arte. May hawak kang malaking maleta. Balak mong umalis ng ilang araw at pagkatapos ay babalik ka rin. Akala pa rin niya na ako ay isang masunuring pusa, magtatampo ng walang dahilan at pagkatapos ay babalik para isiksik ang ulo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang pusang iyon ay naging tigre na at nagpa siya nang iwanan ang huwad na gintong hawla na ito magpakailanman. Tumigil ako at tumingin ng diretso sa mata ni Jojo. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Hindi rin ako natakot. Hindi ako nag-aarte, Jojo. Pinirmahan ko na ang papeles. Binalik ko na ang singsing. Mula sa oras na ito, magkahiwalay na tayo ng landas. Mamuhay ka sa iyong mga plano at sa iyong kasintahan ng buo. Samantalang ako, aalis ako para hanapin ang sarili kong buhay. Natahimik si Jojo. Ang kanyang nangungutyang ngiti ay nawala. Bigla siyang tumayo. Balak akong harangin. Nababaliw ka ba? Sino ang nagpayo sa'yo na umalis? Asawa kita. Hayaan mo siyang umalis. Ang sigaw ni Doña Conchita ay narinig mula sa hagdan. Matatag na parang isang utos ng militar. Nakatayo siya doon, humahawak sa barandilya at nakatingin sa kanyang anak na may galit na tingin. Mula sa oras na ito, hindi mo na siya asawa. Siya ay anak ko. Kung hahawakan mo siya, hindi ako papayag. Tumigil si Jojo at tumingin sa nanay. At pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay lubos na nalilito. Hindi niya naintindihan ang nangyayari. Bakit pinapaalis ng nanay ang manugang? Pero parang pinoprotektahan niya ito. Ngumiti ako. Isang mapait pero magaan na ngiti. Tumango ako para magpaalam kay Doña Conchita sa huling pagkakataon at pagkatapos ay hinala ko ang maleta at diretso akong lumabas ng pinto. Sa labas, sumikat na ang araw. Ang mga sinag ng araw pagkatapos ng ulan ay nagniningning at nakakasilaw sa basang bakuran. Lumabas ako sa gate ng villa. Sumakay sa naghihintay na taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa hotel sa gilid ng ilog sa BGC po. Sagot ko. Ang boses ay malakas at malinaw. Umalis ang kotse. Iniwan ang marangyang villa. At ang taksil na asawa. Hindi ako lumingon. Sa aking bag, ang itim na card ay nandoon. Pero naramdaman ko, ang bigat nito. Hindi lang ito pera, kundi kalayaan, tiwala, at simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng bagyo, pero puno rin ng pag-asa sa hinaharap. Ang taxi ay dahan-dahang umalis sa gate ng villa. Pero nang balak ng driver na tapakan ang gas, biglang may isang tao na humarang sa harap ng kotse. Ang tunog ng preno ay narinig ng malakas sa basang kalsada. Nakaupo ako sa likurang upuan. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Ang aking kamay ay humahawak ng mahigpit sa bag. Iyon ay si Jojo. Nakatayo siya sa harap ng kotse. Ang kanyang dalawang kamay ay tumampal ng malakas sa napakapo. Ang kanyang mukha ay namula. Dahil sa galit, walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror. Nagulat at nagtanong kung kailangan ba niyang tumawag ng security sa subdivision. Umiling ako. Sinenyasan ang driver na kumalma. Alam ko ang ugali ni Jojo. Mayabang siya. Hindi siya gagawa ng anong bagay na nakakahiya sa harap ng maraming tao. Lalo na kapag ang mga kapitbahay ay nagsisimulang tumingin. Umikot si Jojo sa gilid ng kotse. Hinila ng malakas ang hawakan ng pinto sa likuran. Pero nalock ko na ito kanina pa. Nilapit niya ang kanyang mukha sa salamin ng kotse. Paulit-ulit na kumatok at sumisigaw ng kung ano-ano. Na dahil sa salamin ay hindi ko marinig ng malinaw, pero base sa kanyang bibig ay puro banta.
Huminga ako ng malalim. Binaba ko ang salamin ng kotse nang sapat para makalabas ang boses ko. Pero sapat din para maging ligtas, para hindi niya ako maabot. Tigilan mo na ang pag-arte. May dala kang maleta. Para takwitin sino? Sabi ko na sa'yo kagabi. Na sinundo ko ang dating kaibigan, pinalaki mo ang kwento para sa ano. Galit na sabi ni Jojo. Ang kanyang hininga ay may amoy pa rin ng alak kagabi. Hanggang ngayon, akala pa rin niya na nagtatampo lang ako para humingi ng atensyon. Sa kanyang mata, ako ay isang hangal na asawa. Madaling lokohin ng ilang kasinungalingan. Tumingin ako ng diretso sa mata ng aking asawa. Ang aking tingin ay kalmado, na naging sanhi ng pagkagulat ko rin. Wala nang sakit, wala nang paghihirap, hindi ako nag-aarte. Pinirmahan ko na ang papeles, kinuha na ng nanay. Sumang-ayon na rin ang nanay na umalis ako. Tumigil si Jojo nang marinig ang pagbanggit sa nanay. Tumingin siya sa balcony ng ikalawang palapag, kung saan nakatayo pa rin si Doña Conchita. Parang isang estatwa na yari sa tanso, uyab na nagbabantay sa bawat kilos ng kanyang anak. Hayaan mo siyang umalis! Ang sigaw ni Doña Conchita ay narinig mula sa itaas, matatag at dinala. Mula ngayon, hindi mo na siya asawa. Huwag mong hayaan na tumawag ako ng security para hilahin ka pabalik sa bahay. Nagngit-ngit ang ngipin ni Jojo at tumingin sa akin na may galit na tingin. Tinuro niya ang mukha ko. Napakahusay mo. Dahil may proteksyon ka ng nanay ko kaya nagmamalaki ka, hindi ba? Kapag lumabas ka sa bahay na ito, huwag mong asahan na makakabalik ka pa para makita ko kung paano ka mabubuhay kung walang pera ni Jojo. Ngumiti ako. Ang pinakamagaan ng ngiti sa loob ng 5 taon. Salamat. Sa pag-aalala, mabubuhay ako ng napakaayos. Mas maayos ng libu-libong beses kaysa sa mabuhay sa tabi ng isang taksil na asawa. Sana, maging masaya kayo ng dating kaibigan mo sa loob ng 100 taon. Huwag mo na akong hanapin. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako sa driver at sinabi ng malakas. Tara na kuya, umalis ang kotse. Umiwas kay Jojo at mabilis na tumakbo. Hindi ako lumingon, pero sa rearview mirror ay nakita ko si Jojo na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang anino ay unti-unting lumiliit at pagkatapos ay tuluyang nawala sa likod ng mga puno sa gilid ng kalsada. Dumaan ang kotse sa Guadalupe Bridge. Ang hangin sa ilog ay umiihip ng malakas. Lumitaw ang lungsod sa harap ko na may mga matataas na gusali. Ang daloy ng trapiko ay napakaabala. Gaano katagal na ba na hindi ko pinanood ang lungsod na ito bilang isang malayang tao? Sa loob ng 5 taon, ang buhay ko ay umiikot lang mula sa bahay papunta sa palengke. Mula sa palengke papunta sa kumpanya ng asawa. At pagkatapos ay bumalik sa bahay para magluto. Ang mundo ko ay lumiit na katulad ng anino ni Jojo. Nilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib, kung saan ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Sa aking bag ay ang card na may 60 milyong piso, isang malaking halaga na sa buong buhay ko ay hindi ko napanaginipan. Pero mas mabigat pa sa perang iyon, ay ang pagmamahal ng Nanay Conchita. Ibinigay niya sa akin ang espada at kalasag, para protektahan ko ang aking sarili sa darating na bagyo. Tumingin sa akin ang driver sa salamin. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Ma'am? Nag-away ba kayo ng asawa nyo? Pagpasensyahan nyo na ang isa't isa. Ang mga lalaki ay minsan mahilig magsaya. Ngumiti ako ng mahina at umiling. Ang mga tao ay palaging pinapayuhan ang mga babae na magtiis, pero hindi nila alam na may mga pagtitiis na lason, napapatay sa kaluluwa, at may mga pag-alis na siyang tanging paraan para mabuhay. Hindi kami nag-away, kuya. Ito ay kalayaan. Sagot ko ng maikli. Lumiko ang kotse sa sentro ng BGC, papunta sa hotel sa gilid ng ilog na pinili ko. Tumingin ako sa daloy ng mga tao na nagmamadali sa labas ng bintana. Ngayong araw, ang langit sa Manila ay kakaiba ang ganda. Ang gintong sinag ng araw, pagkatapos ng ulan kagabi. At alam ko na ang buhay ko, mula ngayon, ay magsisimula ng isang bagong pahina. Kahit na sa harap, ay marami pang kahirapan.
Pero kahit papaano ay may karapatan akong magsulat ng sarili kong kwento. Tumigil ang taxi sa harap ng lobby ng 5 bituin na hotel na pinakamarangya sa lungsod. Ang empleyado sa pinto na may maayos na uniforme ay mabilis na lumapit para buksan ang pinto ng kotse. Bumati sa akin ng may propesyonal na ngiti. Bumaba ako sa kotse. Nararamdaman kong kakaiba nang makita ang aking anyo. Simpleng t-shirt at maong. Ang mukha ay walang make-up. Humihila ng lumang maleta. Lubos na kakaiba sa karangyaan ng lugar na ito. Pero tinaas ko ang aking ulo at pumasok. Sa aking bag ay ang makapangyarihang itim na card. At mas mahalaga, mayroon akong dignidad ng isang babae. Nakakahanap lang sa sarili. Pumunta ako sa reception desk. Tumingin sa akin ang magandang empleyado na may medyo mapanuring tingin pero nananatili pa ring magalang. Magandang araw po, ma'am. Gusto niyo po bang magpa-reserve ng kwarto o may reservation na po kayo? Gusto kong umupa ng isang suite room na may view ng ilog sa mahabang panahon sa loob ng 2 linggo. Sabi ko ng may kalmadong boses. Nagulat ang empleyado at mabilis na nag-type sa keyboard. Opo ma'am, ang suite room na may view ng ilog ay nagkakahalaga ng 15,000 piso bawat gabi, hindi pa kasama ang tax. Sigurado po ba kayo na gusto niyong magpa-reserve ng 2 linggo? Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang itim na card na ibinigay ng Nanay Conchita at nilapag sa mesa. Ang tingin ng empleyado ay agad na nagbago. Kinuha niya ang card gamit ang 2 kamay. Ang kanyang ugali ay naging mas magalang. Iyon ay ang kapangyarihan ng pera. Ang kapangyarihan na noon ay palagi kong binabalewala. Pero ngayon naintindihan ko na ito ay ang baluti na nagpoprotekta sa akin mula sa pagmamaliit ng mga tao. Pagkatapos makumpleto ang proseso, dinala ako ng empleyado sa kwarto sa ika-8 sa 8 palapag. Bumukas ang pinto ng kwarto, isang malawak at nakakagulat na espasyo ang lumitaw sa harap ko. Ang kwarto ay inayos, ng maayos na may kulay cream at ginto. Ang salaming pinto ay tumitingin ng diretso sa ilog Pasig at sa abalang pantalan. Binigyan ko ng tip ang empleyado na nagdala ng aking gamit. At pagkatapos ay nilak ko ang pinto. Mag-isa lang ako sa tahimik at marangyang espasyong ito. Doon ko lang hinayaan na kumalma ang aking katawan. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang puting kama ay malambot parang ulap. Ang unang ginawa ko ay kinuha ko ang bank card. Pumunta ako sa vault na nasa loob ng cabinet. Maingat kong nilagay ang card sa loob. Nag-set ng bagong password. Ang tunog ng beep ng vault ay narinig parang tunog ng pag-lock ng nakaraan. Ang 60 milyong piso na ito ay hindi para gastusin ko nang walang kabuluhan kundi puhunan para makapagsimula ako ng bagong buhay at tiwala rin na ipinagkatiwala ng aking biyenan. Nangako ako sa aking sarili na hindi ko gagalawin ang kahit 1 piso kung hindi talaga kailangan para sa kinabukasan. Pagkatapos maayos ang problema sa pera, pumasok ako sa banyo. Ang malawak na bathtub na yari sa puting marmol. Pinuno ko ng mainit na tubig ang bathtub. Naglagay ng kaunting lavender bath salt na nasa lagayan. Tinanggal ko ang aking mga damit na may amoy ng alikabok ng kalsada. At pati na rin ang mga malungkot na alaala ng umagang ito. Nilubog ko ang aking katawan sa mainit na tubig. Pinikit ko ang aking mata. Ang mainit na tubig ay bumalot sa aking katawan. Kinalma ang mga masel na naninigas. Dahil sa kaba, nagkuskus ako ng malakas parang gustong hugasan ang lahat ng bakas ng bigong kasal, hugasan ang pakiramdam na taksil, at marumi na nakadikit sa aking balat. Naalala ko ang tingin ni Jojo. Naalala ko ang amoy ng kakaibang pabango sa kanyang polo. Muling pumatak ang aking mga luha. Humalo sa tubig sa bathtub. Hinayaan ko ang aking sarili na umiyak sa pagkakataong ito. Umiyak para sa 5 taon ng kabataan. Umiyak para sa unang pag-ibig na kainosentehan at pagkabulag. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagbababad, lumabas ako sa bathtub, nagbalot ng malambot na tuwalya sa aking katawan. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin, pinanood ko ang aking katawan, kahit na medyo nangayayat dahil sa sobrang pag-iisip. Pero bata pa ako. Ang balat ay kulay rosas pa rin. 29 taong gulang pa lang ako. Hindi pa pwedeng matapos ang buhay ko dito. Sinuot ko ang bathrobe ng hotel.
Nagtimpla ng isang tasa ng mainit na tsaa at lumabas para umupo sa balcony. Ang malamig na hangin sa ilog ay umiihip ng malakas sa aking basang buhok. Sa ibaba ay ang daloy ng trapiko na walang tigil. Ang lungsod na ito ay buhay pa rin at puno ng enerhiya, kahit na may isang tao na kakagibalang, kakahirap lang hanggang sa huli. Pinatay ko ang cellphone ko mula noong umalis ako sa bahay. Ngayon kapag ang aking isip ay medyo kumalma na, nagpasya akong harapin ang katotohanan. Kinuha ko ang cellphone ko. Pinindot ko ang power button. Sumindi ang screen. At agad na dumagsa ang maraming mensahe. Tawag na naging sanhi ng pag-vibrate ng cellphone sa aking kamay. Ang tunay na laban ay kakasimula pa lang. Kakastart pa lang ng cellphone ko pero sumindi na ang screen. Ang pangalan ng tumatawag ay si Tess. Ang matalik kong kaibigan mula noong high school. Kakaslide ko pa lang para sagutin ang tawag. Hindi pa ako nakakapag-hello pero ang boses ni Tess ay malakas na narinig mula sa kabilang linya. Napakalakas ng volume na kailangan kong ilayo ang cellphone sa aking tenga. Diyos ko Carmen, ano ang ginagawa mo na tumatawag ako sa'yo, pero hindi kita maabot? Saan ka naroroon? Ligtas ka ba? Sa pagkarinig ng nag-aalalang boses ni Tess, ang aking ilong ay medyo nangangati. Sa oras ng kahirapan ko nalaman ang tunay na pagmamahal. Ang unang tao na nagmamadaling naghahanap sa akin ay hindi ang aking kamag-anak, kundi ang aking matalik na kaibigan na may diretsahang ugali. Tess, ayos lang ako. Nasa hotel ako. Ano ang nangyari na sumisigaw ka dyan? Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmadong boses para pakalmahin ang aking kaibigan. Anong ayos lang? Alam mo ba na ang mahal mong asawa ay hinahanap ka sa buong lugar? Tumawag siya sa akin kanina lang. Ang boses niya ay parang baliw. Sinabi niya na kung hindi ko sasabihin kung saan ka nagtatago, isusumbong niya ako sa pulis na dinukot ko at tinatago ko ang nawawalang tao. Nagbanta pa siya na pupunta sa kumpanya ko para manggulo. Kumunot ang noo ko. Isusumbong ni Jojo sa pulis. Hinahanap ako ni Jojo. Napaka-imposible nito. Kaninang umaga ay pinapaalis niya ako. Masaya pa siyang umalis. Kasama ang kanyang kasintahan. Bakit ngayon ay nagmamadali siyang hanapin ako? Parang isang kayamanan. Higit pa rito, si Jojo ay isang mayabang na tao. Palagi niyang gustong panatilihin ang imahe ng masayang pamilya. Matagumpay na negosyante. Ang pag-alis ng asawa sa bahay ay isang masamang balita na hindi maganda sa sinuman. Dapat ay tinatago niya ito. Sa halip ay pinalaki niya ang kwento. Nagbanta pa sa aking kaibigan. Nagpapatunay na natatakot siya sa isang bagay na napakatindi. Hinahanap niya ako para sa ano? Iniwan ko na ang papeles ng diborsyo. Malaya na siyang umalis, kasama ang Maria na iyon. Dapat ay nagdiriwang siya. Nagtataka ako. Nakakapagtaka rin. Ang boses niya ay hindi katulad ng paghahanap ng asawa dahil sa selos o pagsisisi, Tess. Napakaapurahan at takot na takot. Paulit-ulit niyang tinatanong kung may kinuha ka ba sa kanya. May dala ka bang mahalagang papeles? May kinuha ka ba sa kanya, Carmen? Ang tanong ni Tess ay naging sanhi ng pagkabigla ko. Nang maalala ko ang card na may 60 milyong piso sa vault, tila hindi ako hinahanap ni Jojo dahil sa pagmamahal. Hinahanap niya ang pera. O marahil ay akala niya ay may hawak akong sikreto ng kumpanya. Wala akong kinuha sa kanya. Umalis ako na walang dala. Maliban sa, nag-alinlangan ako nang maalala ko ang pangaral ng aking biyenan, na kailangan kong ilihim ang tungkol sa pera. Kahit na nagtitiwala ako kay Tess pero ang kwentong ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng nanay Conchita at hindi ko pwedeng idamay si Tess sa gulo. Ilang lumang damit lang. Kung ganoon ay nakakapagtaka. Sige, manatili ka lang dyan, huwag kang magpakita. Ang lalaking iyon ay baliw na. Minumura ko siya, at pagkatapos ay pinatay ko ang cellphone ko. Kung kailangan mo ng anuman sabihin mo lang sa akin. Magdadala ako ng pagkain sa'yo. Huwag kang magpalambot ng puso para bumalik ka dyan ha. Alam ko, sa pagkakataong ito ay tapos na talaga. Oo, ang pag-alis sa gulo ng buhay na iyon ay isang biyaya ng 3 henerasyon ng pamilya mo. Magpahinga ka na. Kung may mangyari sabihin mo agad sa akin. Pinatay ni Tess ang tawag. Napaupo ako at nag-isip. Hinahanap ako ni Jojo.
Ang kanyang takot ay nagpapatunay na ang sitwasyon sa ekonomiya o batas niya ay nasa pulang alerto. Tama si Doña Conchita. Ang barko ni Jojo ay lumulubog at sinusubukan niyang kumuha ng anuman salbabida kasama na ang paghila sa akin pabalik para maging takip o para makakuha ng pera. Ang tunog ng bell ng cellphone ay muling narinig, pinuputol ang aking pag-iisip. Sa pagkakataong ito ay isang mensahe mula sa kakaibang numero. Binuksan ko para basahin. Ang nilalaman ay maikli pero naging sanhi ng panlalamig ng aking likod. Ang mensahe ay mula sa isang numero na hindi nakasave sa aking contact list. Pero ang paraan ng pagtawag at ang nilalaman ay naging sanhi ng pagkilala ko agad kung sino. Magandang araw, Carmen. Ako si Attorney Ramos, ang legal na kinatawan ni Doña Conchita. Base sa utos ng aking kliyente, may ilang mahalagang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Kailangan mong ilihim ang tungkol sa card at password. Huwag mong sasabihin sa sinuman kasama na ang pinakamalapit sa'yo. Sa ngayon, si Jojo ay may napakalaking problema sa ekonomiya. Ang kaso ay may seryosong katangian na may kaugnayan sa kaligtasan ng buhay. Ang mga loan sharks ay nagsisimula ng magparamdam. Manatili ka lang dyan. Patayin mo ang lokasyon ng cellphone mo. Lahat ng proseso para sa legal separation at annulment ay pinapabilis ko na hanggat maaari. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Nanginginig ang aking kamay. May kaugnayan sa kaligtasan ng buhay. Ang salitang iyon ay mabigat at nakakatakot kaysa sa kahit anong banta. Ipinapahiwatig nito na hindi lang utang sa bangko ang problema ni Jojo kundi danyos pa sa mga loan sharks. Sa mga taong handang gumamit ng batas ng gubat para singilin ang utang. Nanginginig ako nang maalala ko ang mga pagkakataon na ipinagmamalaki ni Jojo ang kanyang mga relasyon sa lipunan. Ang mga party buong gabi. Marahil para mapanatili ang magandang anyo na iyon, nangutang siya sa buong lugar nang hindi iniisip ang kahihinatnan. At ngayon kapag ang bomba ng utang ay malapit ng sumabog, mabilis na tinulak ako ng Nanay Conchita paalis sa panganib bago pa huli ang lahat. Nagmensahe ako ng maikli, naintindihan ko na. Salamat sa abogado at sa nanay. Pagkatapos niyon, ay ginawa ko ang pangaral. Pinatay ko ang lokasyon sa cellphone. Sinara ko ang kurtina ng bintana. Kahit na nasa 12 palapag pero ang kaba ay naroroon pa rin sa aking puso. Ang marangyang kwarto ng hotel ay biglang naging isang malungkot na kuta, kung saan kailangan kong magtago para protektahan ang aking sarili. Nakaupo ako sa sofa. Ang aking isip ay puno ng maraming tanong. Gaano kalaki ang utang ni Jojo? Bakit alam ng Nanay Conchita? Pero hindi niya tinulungan ang kanyang anak? O tinulungan na ba niya ng maraming beses pero hindi nagbago? Tila ang marangyang buhay na noon ay mayroon ako ay isang palasyo na itinayo sa buhangin. At ang lalaki na noon ay tinawag kong asawa ay isang mapangahas at hangal na tao, nahihila sa buong pamilya sa bangin. Naramdaman ko ang takot na may halong matinding kabiguan. Natatakot ako para kay Jojo. Kahit paano ay naging mag-asawa kami. Natatakot ako para kay Nanay Conchita. Baka gambalain siya ng mga naniningil ng utang. Pero higit sa lahat, natatakot ako para sa aking sarili. Kung mahahanap ako ni Jojo, kung malalaman niya na may hawak akong 60 milyong piso, ano ang gagawin niya? Gagamit ba siya ng dahas para kunin ang perang iyon, para iligtas ang kanyang buhay? Ang sagot ay nakalutang sa aking isip. Malupit at malinaw. Maaaring mangyari. Kapag ang tao ay nasa dulo ng daan, ang hayop ay mangibabaw sa tao. Habang nag-iisip ako, biglang tumunog ang telepono sa kwarto ng hotel. Ang tunog ng bell ay malakas at matindi sa tahimik na espasyo na naging sanhi ng pagkabigla ko. Muntik ko nang mabitawan ang baso ng tubig sa aking kamay. Sino ang tumatawag sa telepono? Tanging ang reception lang o. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono at nilagay sa aking tenga, pero hindi ako nagsalita. Hello? Pasensya na. Si Carmen ba ito? Ako ang reception. May isang tao na nagsasabing empleyado ng kumpanya mo. Sinasabing may napakahalagang bagay na kailangang sabihin sa'yo. Naghihintay siya sa lobby.
Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Nahanap na nila ako. Paano nila nalaman na narito ako ng napakabilis? Ano ang pangalan niya? Tanong ko. Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmadong boses. Opo, sabi niya ang pangalan niya ay Lito, ang accountant sa kumpanya ni Jojo. Sabi niya, gusto lang niyang makipag-usap sa telepono, kung hindi ka puweng bumaba. Si Tatay Lito, ang matandang accountant na mabait, ang tao na palaging palihim na nagpapakita sa akin ng ulat ng ekonomiya noong panahong wala si Jojo sa bahay. Bakit siya pumunta dito? Nag-alinlangan ako ng kaunti. Si Tatay Lito ay isang mabuting tao. Nagtatrabaho para sa biyenan kong lalaki mula pa noong una. Napakatapat at mabait. Kung si Jojo o si Maria ang pumunta, poprotektahan ko ang aking sarili agad. Pero si Tatay Lito, siguradong may mahalagang bagay siyang kailangan kaya siya mismo ang naghanap sa akin. Sige, ikonekta mo siya sa akin. Huminga ako ng malalim at naghintay na ilipat ang tawag. Ito ay maaaring maging pahiwatig na makakatulong sa akin na mas maintindihan ang madilim na sitwasyon na kinakaharap ko. Ang kabilang linya ay narinig ang mabilis na paghinga. Tila si Tatay Lito ay napaka-emosyonal o kakatakbo lang ng malayo. Hello, Carmen. Carmen ba ito? Ang boses ng matandang lalaki ay nanginginig. Dahil sa kaba. Opo. Ako ito, Tatay Lito. Ano ang nangyari na hinahanap mo ako ng napakaapurahan? Sagot ko. Ang puso ko ay mainit na parang apoy. Anak ko, please iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo si Jojo. Ngayon lang ikaw ang makakapagligtas. Sabi ni Tatay Lito na parang umiiyak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa telepono. Kumunot ang noo ko. Ano ang kakayahan ko para iligtas ang kumpanya ng konstruksyon na malapit ng malugi? Ako lang ay isang asawa na nasa bahay. Kahit paano ay hindi pa ako nakakahawak ng ulat ng buwis. Tatay, kumalma ka at sabihin mo sa akin. Ano ang magagawa ko? Nakipaghiwalay na ako. Wala na akong koneksyon sa kumpanya. Hindi. Anak ko, sabi ni Direktor Jojo na binigyan ka ng biyenan mo ng 60 milyong piso para ipaikot ang puhunan. Sabi niya matanda na si Conchita kaya ulyanin. Natatakot na iwan ang pera sa bahay dahil hindi ligtas kaya binigay sa'yo para itago. Ngayon ang bangko ay naniningil ng utang. Ang mga manggagawa ay nagpoprotesta para sa sweldo sa loob ng 3 buwan. Ang mga loan sharks ay nakapaligid sa kumpanya. Baliw na si Jojo dahil hindi kanya maabot para kunin ang pera para bayaran ang utang. Sa pagkarinig nito, nagulat ako nang malaman ang katotohanan. Naging paranoid si Jojo o sinasadyang baguhin ang katotohanan para lokohin ang sarili at ang kanyang mga empleyado. Akala niya ang pera na ibinigay ng nanay ko ay para itago ko para sa kanya, ay ang pondo para iligtas ang kumpanya na iyon. Hindi niya iniisip o hindi niya kayang paniwalaan na ang nanay niya ay nagbigay ng pera sa akin para makipagdiborsyo ako at umalis. Ang maling akala na ito ay nagpapaliwanag kung bakit hinahanap ako ni Jojo ng napakatindi. Sa kanyang mata, ako ang may hawak ng tanging oxygen tank na makakatulong sa kanya na huminga pa. At ang pag-alis ko ay nangangahulugan na pinuputol ko ang kanyang buhay. Tatay Lito, makinig ka sa akin. Sinubukan kong magsalita ng dahan-dahan at malinaw. Nagsisinungaling si Jojo sa'yo. O baka nag-iilusyon siya na ang perang ibinigay ng nanay Conchita sa akin ay personal kong ari-arian na regalo ng nanay sa akin bilang kabayaran para sa mga taon na naging manugang ako, lubos na hindi pera ng kumpanya o pera para iligtas ang kumpanya. Naintindihan mo ba, tatay? Natahimik ang kabilang linya ng mahabang panahon at pagkatapos ay narinig ang boses ni Tatay Lito. Talaga ba, anak ko? Hindi ba balak iligtas ni Conchita ang kumpanya? Kung ganoon ay patay. Patay na talaga, anak ko. Ang mga libro ng accountant ay pinilit ako ni Jojo na baguhin ang lugi sa kita, itago ang mga utang sa labas. Ngayon, kapag nalaman ito ay makukulong kaming lahat. Pinayuhan ko na siya ng maraming beses pero hindi siya nakinig. Patuloy na pumasok sa mga pekeng proyekto para makuha ang pera ng mga mamimili ng bahay para bayaran ang interes sa bangko. Ang mga pag-amin ni Tatay Lito
ay parang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kumpanya ni Jojo. Pandaraya, pag-iwas sa buwis, pekeng papeles, lahat ng kasalanan na maaaring gawin ng isang negosyo. Tatay Lito, mabuting tao ka. Matanda ka na rin. Pinapayuhan kita ng tapat na maghanap ka ng paraan para umalis. Magtapat ka sa mga awtoridad sa lahat ng nalalaman mo para mabigyan ka ng patawad. Huwag kang makinig kay Jojo at lalong lumubog. Ang barko na iyon ay lumubog na. Huwag mo nang subukang kumuha ng tubig. Umiyak si Tatay Lito nang malakas sa telepono. Ang iyak ng isang matandang lalaki ay napakaawa. Carmen, ano ang gagawin ko ngayon? Buong buhay ko ay inalay ko para sa kumpanyang ito mula pa noong panahon ng lumang direktor. Ngayon nang makita ko itong nasisira ay masakit sa akin. Pero tama ka. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo sa pagsasabi ng totoo sa akin. Pinatay ko ang telepono. Nanginginig pa rin ang aking kamay. Ang paghingi ng tulong ni Tatay Lito ay nakatulong sa akin na buuin ang buong kwento. Nasa dulo na ng daan si Jojo, at kapag nalaman niya na hindi ako ang nagtatago ng pera para sa kanya, kundi ako ang nagmamay-ari ng perang iyon laban sa kanya, ang paghahanap na ito ay magbabago mula sa pag-asa, patungo sa galit. Tumingin ako sa bintana. Madilim na. Ang ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng sumindi. Pero sa aking puso ay madilim na gabi. Alam kong ang bagyo sa labas ay hindi lang tumitigil sa likod ng pinto ng villa. Hinahabol ako nito at kailangan kong ihanda ang aking isip para harapin ang gitna ng bagyo na darating. Ang tawag na ito ay isa ring huling babala. Hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal. Nahanap na ni Jojo ang hotel na ito. Kahit na hindi pa siya nakakaakyat sa kwarto pero hindi siya susuko. Kailangan kong pag-isipan ang aking susunod na hakbang. Pagkatapos ng tawag sa telepono kay Tatay Lito, napaupo ako sa sofa. Sa labas, bumaba na ang gabi, bumabalot sa lungsod ng itim na kulay. Ang mga ilaw mula sa mga matataas na gusali ay sumisinag sa kwarto, lumilikha ng mga ilaw at dilim sa aking mukha. Ang mga salita ni Tatay Lito ay paulit-ulit na naririnig sa aking isip parang isang cassette tape. Akala ni Jojo ang perang ito na 60 milyong piso ay ang itim na pondo ng kumpanya, ay ang salbabida na ibinigay ng Nanay Conchita sa akin para itago at ilabas sa huling sandali. Akala niya tinatago ko ang pera niya at tumakas. Pero alam kong hindi si Doña Conchita ay isang ulyanin o emosyonal na tao katulad ng iniisip ni Jojo. Siya ay isang matapang na babae na nagtrabaho sa mundo ng negosyo ng maraming dekada. Nakaranas na ng maraming bagyo para buuin ang kumpanyang ito. Alam niya na ang pagtapon ng 60 milyong piso sa malalim na butas ni Jojo sa oras na ito ay parang pagtapon ng asin sa dagat. Pinagsama-sama ko ang lahat ng nangyari mula sa matatag na tingin ng nanay sa kwarto ng tsaa, ang papeles para sa annulment na inihanda, hanggang sa pagmamadali niyang umalis ako sa parehong araw. Isang kuryente ang dumaan sa aking likod na naging sanhi ng panginginig ko. Naintindihan ko na ang lahat. Alam na ng Nanay Conchita na ang kumpanya ng kanyang anak ay malapit ng bumagsak. Alam niyang si Jojo ay may seryosong problema sa batas na hindi kayang ayusin ng pera kahit na may panganib na makulong. Ang pagbibigay niya sa akin ng 60 milyong piso sa ilalim ng personal na ari-arian at ang pagpilit sa akin na pinirmahan ang mga papeles, agad ay isang napakahusay na hakbang para ilipat ang ari-arian ng legal at protektahan ako. Kung asawa pa ako ni Jojo sa papeles kapag nagsimula ang kaso, ang ari-arian ko ay sasamsamin para bayaran ang danyos. Pero kung nakipaghiwalay ako at napatunayan ko na ang perang ito ay personal na ari-arian na ibinigay bago ang oras ng kaso, poprotektahan ako ng batas. Ginamit ng nanay ang 60 milyong piso para bilhin ang aking kalayaan at kaligtasan, kasama na ang pagtatago ng kaunting malinis na puhunan para sa pamilya. Iwasan na sunugin ni Jojo ang lahat sa mga utang sa loan sharks. Pumatak ang aking mga luha. Mainit. Hindi na ako umiiyak dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal. Ang aking biyenan, ang babae na sa mata ng ibang tao ay palaging malamig,
matalas, ay tahimik na bumubuhat ng gumuho na langit para protektahan ang kanyang manugang na hindi niya kadugo. Tinanggap niya na ang kanyang anak ay harapin ang kaso. Tinanggap niya na makita ang kumpanya na nasisira para lang mag-iwan sa akin ng 100 para mabuhay. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang daliri ko ay nanginginig sa pagmensahe sa kanya. Gusto kong tumawag para marinig ang boses ng nanay, para umiyak na parang isang bata, pero naalala ko ang pangaral ng abogado na kailangan kong ilihim at maging ligtas. Nanay, naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko ang pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo buong buhay ko. Pinindot ko ang send. Naghihintay ng may kaba. Pagkalipas lang ng 1 minuto, sumindi ang screen ng cellphone. Ang sagot ng nanay ay maikli. Matatag katulad ng kanyang pagkatao. Manahimik ka at itago ang pera. Mamuhay ka ng maayos. Huwag mong hayaan na ang pagod ng nanay ay mapunta sa wala. Niyakap ko ang cellphone sa aking dibdib. Nararamdaman ko ang init. Ang mensaheng iyon ay utang. Kasama na ang pagpapala. Nangako ako sa aking sarili na magiging malakas ako. Hindi ko itatago ang 60 milyong piso na ito para sa sarili kong kasiyahan. Tinatago ko ito, parang tinatago ko ang tiwala at pag-asa na ibinigay ng nanay. Tumayo ako at pumunta sa direksyon ng vault. Chinek ko muli para masiguro na ang card ay nandoon pa rin. Si Jojo at si Maria ay maaaring hanapin ako, pero hindi nila mahahawakan ang perang ito. Ito ay ang huli kong kuta. At poprotektahan ko ito sa kahit anong presyo. Kinabukasan, nanatili ako sa kwarto ng hotel. Kumuha lang ng pagkain na dinala sa kwarto. Ang kaba ay naroroon pa rin noong malaman ko na hinahanap ako ni Jojo. Mga satong ng umaga, tumunog muli ang telepono. Sabi ng reception, may isang babae na matanda na gustong makipagkita sa akin. Sabi niya siya ay tita ko mula sa probinsya na bumibisita sa akin. Kumunot ang noo ko. Tita? Ang tita ko sa probinsya ay hindi alam na narito ako. Nag-alinlangan ako at tinanong ang reception kung ano ang itsura niya. Nakasuot po siya ng simpleng damit. May suot na itim na salamin. Nakamask ng maayos. Sumakay po siya ng grab car papunta dito, ma'am. Sabi niya sabihin ko sa'yo na si Tita Conchita ay nagdala ng regalo mula sa probinsya. Si Tita Conchita ay ang nanay Conchita. Nagmamadali kong sinabi sa reception na imbitahan siya agad na umakyat. 5 minuto pagkatapos niyon, narinig ang katok sa pinto. Binuksan ko ang pinto. Nagulat ako nang makita ang babae sa harap ko. Kung hindi dahil sa kanyang matalas na mata, nakilala ko sa likod ng itim na salamin, mahirap kong makilala na ito ay ang makapangyarihang presidente ng real estate group. Nakasuot si Doña Conchita ng simpleng damit katulad ng mga taong pumupunta sa simbahan. May dalang isang basket ng prutas. Ang kanyang anyo ay kakaiba sa karaniwan. Nanay ko, sabi ko. Nagmamadali kong hinila siya pabalik sa loob at nilak ang pinto. Tinanggal ni Doña Conchita ang mask at salamin para ipakita ang kanyang mukha na nangayayat. Pagkatapos lang ng 1 araw, at gabi na ang kanyang buhok ay may dagdag na uban. Ang mga kulubot sa kanyang mata ay mas malalim dahil sa sobrang pag-iisip. Nahanap ka na ba ng Jojo na iyon? Tanong niya agad. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Ligtas po ako, nanay. Tumawag po siya at nagpahanap. Pero hindi po ako lumabas kaya hindi pa kami nagkikita. Bakit po ganito ang suot mo? Shots akong tinanong at tinulungan siyang maupo sa upuan. Bumuntong hininga si Doña Conchita. Uminom ng tubig na kakasalin ko lang. Kailangan kong magpanggap na ganito para makaiwas sa mga naniningil ng utang at sa mga mata ni Jojo. Ang bahay natin ngayon ay magulo. Anak ko, kaninang umaga ay pumunta na ang pulis sa kumpanya. Nilock na ang bank account ng kumpanya. Nagmamadali si Jojo na humanap ng paraan pero walang kwenta. Ang batas ay batas. Paano makakaalis? Nagulat ako. Kahit na alam ko na, pero nang marinig ko mismo sa bibig ng nanay, nanginginig pa rin ako. Seryoso ba talaga? Nanay ko. Tumango siya. Ang kanyang tingin ay mabigat sa kaba. Kasama siya sa kasalanan ng pandaraya.
at pag-iwas sa buwis sa malaking sukat. Ang mga peking proyekto na ginawa niya ay binenta sa papel. Ngayon ang mga tao ay nagpoprotesta. Binalaan ko na siya ng maraming beses na ang negosyo ay kailangang may moralidad, pero nabulag siya sa kasakiman at sa babaeng iyon. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig pero matatag. Pumunta ako dito para ibigay sa iyo ito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang papel na may selyo ng notaryo. Ito ay ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian sa panahon ng kasal at papeles na nagpapatunay na ang 60 milyong piso ay personal na ari-arian na ibinigay ko sa iyo. Ang dokumentong ito ay ginawa at notaryo bago ang oras ng kaso. Poprotektahan ng batas ang perang ito ng anak ko. Kinuha ko ang papel sa aking kamay. Naramdaman ko ang bigat nito. Plano ng nanay ang bawat hakbang. Inihanda para sa akin ang pinakamatatag na kalasag. Sa petition for legal separation natin, pinalagay ko sa abogado ang kasunduan na ang utang ay responsibilidad ng bawat isa. Hindi ka mananagot sa kahit anong utang ng kumpanya o personal ni Jojo. Mamuhay ka ng tahimik. Nanay ko, may hawak akong malaking pera habang kailangan mong magbayad ng utang para sa kanya. Nararamdaman ko ang kaba. Yumuko ako. Ang boses ko ay nanginginig. Naninigas ang mukha ni Doña Conchita at tinampal ng malakas ang aking kamay. Huwag kang maging hangal. Ang perang ito, kumpara sa utang niya ay parang asin lang sa dagat. Tinatago ko para sa'yo, para itago ang kaunting biyaya para sa pamilya Lopez. Pagkatapos nito, mamuhay ka ng maayos, para kahit paano ay makalma ako. At si Jojo, nagdulot siya ng kasalanan. Kailangan niyang pagbayaran. Ang kulungan o pagkalugi ay aral na kailangan niyang matutunan para maging tao. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Suot ang salamin at mask. Ang maikling pagkikita, pero naglalaman ng lahat ng pagmamahal at pag-aalala ng isang ina. Uuwi na ako. Tandaan mo na huwag kang magpalambot ng puso. Kung mahahanap ka ni Jojo o ni Maria, huwag kang maniniwala. Sila ngayon ay nasa dulo ng daan, handang manakit. Hinatid ko ang nanay sa pinto. Pinanood ko ang kanyang nangangayayat na anino, na nawala sa mahabang pasilyo. Masakit ang puso ko. Alam kong ang tunay na bagyo ay dumating na. At ang nanay ay mag-isang nakatayo sa gitna ng bagyo para itulak ako papunta sa tahimik na lugar. Noong gabing iyon, muling umulan sa Manila. Ang ulan ay walang tigil mula pa noong hapon na naging sanhi ng hangin na maging basa at madilim. Nakahiga ako sa kama. Sinubukan kong matulog pero hindi ako makatulog. Ang imahe ng Nanay Conchita noong umaga ay paulit-ulit na naririnig sa aking isip. Mga 11 ng gabi, narinig ang bell ng pinto. Hindi isang magalang na katok ng empleyado, kundi isang tuloy-tuloy at nagmamadaling tunog. Nagulat ako at napaupo. Sino ang pupunta sa oras na ito? Dahan-dahan akong pumunta sa pinto. Sumilip sa maliit na butas. Sa pasilyo, sa ilalim ng dilaw na ilaw, ay isang babae. Nakasuot siya ng isang manipis na damit. Basang-basa sa ulan na nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok na maayos na kulot ay gulo-gulo. Nagtatago ng kalahati ng kanyang mukha. Pero nakilala ko agad na siya, ay si Maria. Ang kabit. Ang dating kasintahan ni Jojo. Ang direktang sanhi ng pagkasira ng aking pamilya. Pero lubos na kakaiba. Sa magandang itsura sa litrato noong nakaraang gabi. Si Maria sa oras na ito ay mukhang kaawa-awa, parang isang basang pusa. Ang make-up ay gulo. Ang maskara ay tumutulo sa kanyang pisngi. Lumilikha ng mga itim na marka. Ang kanyang mata ay namamaga at pula. Nag-alinlangan ako. Bakit niya nahanap ang kwarto ko? Siguradong ginamit ni Jojo ang pera o relasyon para hanapin ang kwarto ko at itulak ang kanyang kasintahan dito para maging tagapagsalita. Muling tumunog ang bell, kasama ang mahinang tawag. Carmen, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto para sa akin. Alam kong narito ka. Please hayaan mo akong makipagkita sa'yo sandali. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang aking sarili.
Hindi na ako ang masunuring asawa na hinahayaan ng ibang tao na saktan ako. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Binuksan ko ang lock. Binuksan ko ang pinto ng kaunti. Sapat para makita ko ng malinaw ang kanyang kaawa-awang anyo. Pero nananatili pa ring ligtas. Nakita ni Maria na bumukas ang pinto. Balak niyang pumasok. Pero mabilis ko siyang pinigilan. Ang aking matalas na mata ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ano ang kailangan mo? Wala na tayong dapat pag-usapan. Nanginginig si Maria. Ang kanyang dalawang kamay ay humahawak sa kanyang balikat dahil sa lamig. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ate Carmen, alam kong galit ka sa akin. Pero mahalaga ito, may kaugnayan sa buhay ni Jojo. Napapaligiran na ng mga loan sharks ang villa. Hindi siya makauwi. Ngayon ikaw lang ang makakaligtas sa kanya. Ngumiti ako ng mahina. Ngayon lang siya natatakot na makita ng mga tao? Noong oras na pampubliko siyang nag-post ng litrato na nagnanakaw ng asawa ng iba sa social media? Bakit hindi siya nahiya? Sabihin mo na dito, ang kwarto ko ay hindi tumatanggap ng bisita na hindi inimbita, lalo na ang mga katulad mo. Sagot ko ng malamig. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Lumuhod siya sa harap ng pinto ko. Ang kanyang dalawang kamay ay magkasama. Please, ate, binibantaan ng mga loan sharks si Jojo. Napapatayin siya. Napapaligiran na nila ang villa. Hindi siya makauwi. Ngayon ikaw lang ang makakaligtas sa kanya. Tumingin ako sa babaeng lumuluhod sa harap ko. Wala nang kayabangan. Tagumpay. Ang naiiwan lang ay takot at hiram na plano. Pumunta siya dito hindi dahil mahal niya si Jojo, kundi dahil alam niyang hawak ko ang susi ng kayamanan. Ang 60 milyong piso. Paano ko siya ililigtas? Ako lang ay isang asawa na iniwan ng kanyang asawa, walang dala. Kayo ay napakahusay, mayaman. Ang pagmamahal ay napakadakila. Bakit kailangan niyo pang humingi ng tulong sa isang bigo na katulad ko? Huwag mo nang itago. Tumingin sa akin si Maria. Ang kanyang mata ay may kaunting kasakiman na may halong kawalan ng pag-asa. Sabi ni Jojo, binigyan ka ng nanay ng 60 milyong piso. Pera niya iyon. Pera ng kumpanya. Ibigay mo sa akin. Dadalhin ko sa kanya para iligtas siya. Nasisiyahan ka ba nang makita ang dating asawa mo na sinasaktan ng ibang tao? Natawa ako ng malakas. Isang mapait na tawa sa tahimik na pasilyo. Tila ang dramang ito ng pag-iyak ay para lang sa pera. Hinawakan ko ang aking kamay sa dibdib, sumandal ako sa pinto, tumingin kay Maria parang tumitingin sa isang komedyante na nag-aarte ng masama. Maria, napakahusay mong mag-arte. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Hindi ako isang kainosentehan na manonood mo. Sabi mo mahal mo si Jojo, naaawa ka sa kanya. Bakit hindi mo ibenta ang lahat ng bag? Brilyante. Kotse mo para iligtas siya. Narinig kong mayaman ka na Phil-Am, hindi ba? Natahimik si Maria. Ang ari-arian ko ay kasalukuyang nakatago sa ibang bansa. Hindi ko pa nadadala dito. Higit pa rito, ang utang ay napakalaki. Ang pera ko ay hindi sapat. Ah, ganoon ba? Tumango ako parang naintindihan ko. Ang ari-arian ay nakatago sa ibang bansa o natatakot ka na ibigay ang sarili mong pera at pagkatapos ay mawala, kaya gusto mong gamitin ang pera ko. Napakatalino mo. Noong oras ng pagsasaya, ay ikaw ang sumasaya. Noong oras ng kahirapan, ay tinutulak mo sa akin. Nagbago ang boses ni Maria. Hindi na nagmamakaawa, kundi naging mapanghusga. Ate Carmen, kahit paano ay naging mag-asawa kayo ng maraming taon, naging malupit ka ba? May hawak kang malaking pera. Naramdaman mo ba ang kalmado ng budhi? Kung may mangyari kay Jojo, magsisisi ka buong buhay. Budhi? Tumingin ako sa kanya. Ang boses ko ay matatag. Alam mo ba ang dalawang salitang budhi? Noong pumasok ka sa pamilya ko? Sinira mo ang pamilya ko, naisip mo ba ang budhi? Noong iniwan ako ng asawa ko sa gabi ng ulan para makipagkita sa'yo, saan napunta ang budhi niya? Ngayon kayo ay nagtuturo sa akin ng moralidad? Humakbang ako ng isa na naging sanhi ng pag-atras ni Maria. Sinasabi ko sa'yo, nang malinaw sa pagkakataong ito,
Ang 60 milyong piso na iyon ay personal kong ari-arian na legal, protektado ng batas. Walang kahit isang piso doon ang pag-aari ni Jojo o ng kumpanya niya. Iyon ang presyo na binayaran sa akin para sa kabataan at sakit na kailangan kong tiisin. Hindi ako magbibigay ng kahit isang piso para iligtas ang taksil. Tumingin sa akin si Maria. Ang kanyang mukha ay nagulat. Parang hindi siya naniniwala sa kanyang narinig. Marahil akala niya ay isa pa rin akong mahinang babae. Madaling manipulahin sa pagmamahal. Pero, nagkamali siya. Ang sakit ay nagpatatag sa akin ng higit pa kaysa noon. Umuwi ka na. Sabihin mo kay Jojo na ang lalaki ay kailangang panagutan ang kanyang ginawa. Huwag kang magtago sa likod ng babae. Kahit pananay, asawa, o kasintahan. Napakaduwag. Pagkatapos kong sabihin iyon, umatras ako at sinara ang pinto. Nilak ko agad. Sa labas, sumigaw si Maria ng malakas. Tumutulak sa pinto. Ang malupit na babae. Parurusahan ka. Ninakaw mo ang ari-arian. Isusumbong kita sa pulis. Tumawag ako sa reception. Hello, may isang tao na nanggugulo sa harap ng kwarto ko. Please magpadala kayo ng security para ayusin ito kung hindi siya aalis. Isumbong niyo sa pulis. Pagkalipas lang ng 5 minuto, tumigil ang sigaw ni Maria. Pinalitan ng tunog ng hakbang ng security na nagdala sa kanya paalis. Bumalik ang katahimikan sa pasilyo, pero tumitibok pa rin ng mabilis ang puso ko. Ang harapang laban na ito ay kumuha ng maraming enerhiya sa akin, pero nagpatunay ito ng isang bagay. Tuluyan ko nang iniwan ang nakaraan. Hindi na ako nasasaktan dahil kay Jojo. Nakakaramdam na lang ako ng pagkadiri sa kapangahasan ng mga taong sakim. Pagkatapos ng gabi ng panggugulo ni Maria, alam kong hindi na ako pwedeng manatili sa hotel na ito, kahit na maayos ang security. Ang panggugulo ay nakaapekto sa aking isip at kaligtasan. Higit pa rito, ang mabuhay sa hotel habang buhay ay hindi isang pangmatagalang plano. Kailangan ko ng isang tunay na tahanan na pag-aari ko. Isang bagong pamilya para makapagsimula muli. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako kay Attorney Ramos. Sabi niya ang pag-file ng petition for legal separation at annulment ay inihain na. May malinaw na ebidensya ng pagtataksil at legal na proteksyon mula kay Doña Conchita. Kaya agad itong inaksyonan ng korte para sa protection order. Opisyal na nating sinimulan ang proseso para mapawalang bisa ang kasal ninyo. Kahit na sumang-ayon si Jojo o hindi, ang huling desisyon ay kakampi sa akin. Tinulungan din ako ni Attorney Ramos na humanap ng isang mamahaling apartment sa timog ng lungsod, malayo sa lumang bahay at kumpanya ni Jojo. Ito ay isang apartment na may napakahigpit na security. Kailangang may card para makapasok. Ang security ay nagbabantay 24/7. Ang estranghero ay hindi pwedeng pumasok kung hindi papayagan ng may-ari. Nagpa siya akong umupa ng apartment na ito sa loob ng 1 taon bago mag-isip tungkol sa pagbili ng bahay. Gusto kong ang lahat ay mangyari ng dahan-dahan. Sigurado. Araw ng paglipat sa bagong bahay. Maganda ang araw. Hinala ko ang lumang maleta papunta sa apartment sa 2 palapag. Ang apartment ay may lawak na mga 70 square meters. Sapat para sa isang tao. Ang sahig na kahoy ay mainit. Ang malaking bintana ay tumatanggap ng sinag ng araw at hangin. Ang unang naramdaman ko ay kapayapaan. Wala nang pag-aaway. Wala nang mapanuring tingin. Wala nang kaba na iiwan ng asawa. Ito ay ang sarili kong kaharian. Nagsimula akong bumili ng mga muebles. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang tanungin si Jojo kung anong kulay ang gusto niya, anong modelo. Bumili ako ng isang set ng sofa na kulay asul na paborito ko. Nagsabit ng mga litrato ng kalikasan, nakakaguhit ko lang, naglagay ng mga halaman sa balcony. Pumunta ako sa supermarket para bumili ng kubyertos, kaldero. Pumili ako ng mga simpleng ceramic na kubyertos, sa halip na mga gintong kubyertos na gusto ni Jojo para magmalaki sa mga bisita. Bawat bagay na dinala ko sa bahay ay naglalaman ng kasiyahan ng isang bata, kasiyahan ng kalayaan sa pagpili. Ang unang gabi sa bagong bahay,
Nagluto ako ng isang simpleng pagkain, gulay, pritong itlog, at isang mangkok ng sinigang na hipon. Nakaupo akong kumakain mag-isa, sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, nakatingin sa lungsod na nagniningning sa ibaba. Masarap ang pagkain. Mas masarap kaysa sa kahit anong mamahaling pagkain na kinain ko sa mga party ng asawa ko. Kumakain ako ng dahan-dahan. Nararamdaman ko ang tamis ng kanin, ang sarap ng sabaw. Binuksan ko ang isang mahinang musika. Kumalma ako sa sofa. Pinikit ko ang aking mata. Sa tahimik na espasyo, narinig ko ang tibok ng aking puso na kumakalma. Siyempre, alam kong ang bagyo sa labas ay hindi pa tumitigil. Si Jojo at si Maria ay siguradong hindi ako hahayaan ng tahimik. Ang mga balita tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ay nagsimulang lumitaw sa social media. Pero ngayon, mayroon na akong matatag na kuta. Mayroon akong pera, bahay, proteksyon ng batas, at biyenan. Binuksan ko ang aking notebook. Nagsimula akong magsulat ng mga plano para sa kinabukasan. Magbubukas ako ng isang maliit na studio ng disenyo ng interior. Tama sa pangarap ko, noong dalaga pa ako, na iniwan ko para maging asawa at manugang. Papangalanan ko itong Vaikwang Ansang Nyo. Maliit na liwanag pero matatag. Katulad ng buhay ko, sa oras na ito, noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng bagyo, nakatulog ako ng mahimbing. Walang panaginip. Ang umagang iyon ay nagsimula sa isang nakakatakot na katahimikan. Parang ang katahimikan bago ang tsunami. Nakaupo ako at dinidiligan ang mga halaman sa balcony nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko ng walang tigil. Hindi isang tawag kundi maraming abiso mula sa mga balita at social media. Binuksan ko ang isang kilalang balita sa website. Ang malaking headline ay nagniningning na pula at masakit. Pag-aresto sa direktor ng kumpanya ng konstruksyon ni Jojo Lopez dahil sa pandaraya at pag-iwas sa buwis. Sa ilalim ng headline ay ang litrato na kinuha sa harap ng kumpanya. Ang mga kotse ng mga awtoridad ay nakaparada sa bakuran. Ang gate na orihinal na uyab ay ngayon ay may nakadikit na maraming selyo ng notaryo. Ang daloy ng mga empleyado, manggagawa, at pati na rin ang mga mamimili ng bahay ay nagtitipon sa harap ng gate. May hawak silang banner para humingi ng karapatan. Lumilikha ng isang magulong tagpo na hindi ko pa nakikita. Binasa ko ang bawat linya ng balita na naging sanhi ng panlalamig ng aking katawan. Ang balita ay naglilista ng mga kasalanan ni Jojo. Gumawa ng pekeng proyekto sa lupa ng agrikultura, kumuha ng puhunan, nang walang pahintulot ng daan-daang bilyong piso, gumamit ng pekeng papeles para makaiwas sa buwis sa kita ng kumpanya sa maraming taon. Ang halaga ng danyos ay umabot sa antas na sa buong buhay ng isang tao ay hindi mapapangarap, kahit na binalaan na ng Nanay Conchita at Tatay Lito. Pero nang makita ko ang katotohanan sa harap ng publiko, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Sakit para sa dangal ng pamilya na binuo ng Nanay Conchita sa maraming taon. Sakit para sa mga mahihirap na manggagawa na nagtiwala at nagbigay ng kanilang pagod sa mga peking bahay ni Jojo. Nagmamadali akong tumawag kay Yaya Berta, ang katulong sa lumang villa. Matagal bago sumagot, Ate Carmen, magulo na ang bahay. Ang boses ni Yaya Berta ay nanginginig. Kasama na ang maingay na tunog, Yaya, kumalma ka at sabihin mo sa akin. Ayos ba ang Nanay Conchita? Tanong ko agad. Nakaupo pa rin ang nanay sa sala. Pero sa labas ay nakakatakot. Ate, ang mga naniningil ng utang ay napakarami. May mga tattoo sa katawan. Tumutulak sila sa gate para makita si Jojo. Kailangan ng pulis para mapanatili ang kaayusan, pero hindi sapat. Si Jojo ay nagtatago mula pa kahapon. Hindi pa bumabalik. Naisip ko ang tagpo na nakaupo ang Nanay Conchita mag-isa sa gitna ng bagyo. Isang matapang na babae buong buhay na mayabang. Ngayon sa oras ng kanyang pagtanda, ay kailangang tiisin ang kahihiyang ito dahil sa kanyang sirang anak. Yaya Berta, tandaan mo na ilak ang mga pinto, wag hahayaan na may pumasok sa bahay. Alagaan mo ang nanay para sa akin. Ipaalala mo sa nanay na uminom ng gamot sa puso sa oras.
Tatawagan ko si Attorney Ramos para pumunta doon at tumulong. Pinatay ko ang telepono, napaupo, at tumingin sa kulay abong langit. Tuluyan nang bumagsak si Jojo. Ang magandang anyo ng matagumpay na negosyante ay nasira. Ang naiiwan lang ay ang tunay na anyo ng isang pandaraya na nagtatago. Hapon niyon, sumabog sa social media ang mga litrato ni Jojo at Maria na nagsasaya sa mga bar noong nakaraang araw. Lubos na kakaiba sa kaawa-awang anyo ng mga biktima ng pandaraya. Ang mga netizens ay galit, minumura, hinahanap ang pagkakakilanlan ng dalawa. Ang pangalang Maria, ang kabit, at Jojo, ang pandaraya, ay naging pinakamainit na keyword. Nakita ko ang litrato ni Maria, na binabatikos ng mga netizens ang kanyang nakaraan, na palaging humahanap ng mayayamang lalaki, at pagkatapos ay tumatakas. Sinara niya ang Facebook, sinara ang lahat ng komunikasyon, nawala na walang bakas, ang pagmamahal na palagi niyang ipinagmamalaki. Ang pagmamahal na naging sanhi ng pagsasakripisyo ni Jojo sa kanyang asawa ay mungmong at mura ng harapin ng bagyo. Bumuntong hininga ako, sinara ko ang computer. Hindi ako nasisiyahan, nararamdaman ko lang ang kalungkutan. Ang karma sa buhay ay karaniwang dumarating ng huli na naging sanhi ng pagiging kampante ng tao, pero kapag dumating ay patas at malupit. 3 araw pagkatapos ibigay ang utos ng pag-aresto, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Ramos. Ang boses niya ay seryoso, pero nananatili pa ring kalmado. Carmen, binigyan na ni Jojo ng pahintulot ang kanyang abogado para gumawa ng apurahang papeles na ipadala sa korte. Humihingi siya ng pag-freeze sa lahat ng ari-arian mo, lalo na ang bank account na may 60 milyong piso. Sinasabi niya na kasama ka ni Doña Conchita sa paglilipat ng ari-arian mula sa pandaraya. Pinisil ko ang cellphone ko. Ang galit ay sumabog. Hanggang ngayon, kapag nagtatago siya, hindi pa rin niya ako hinahayaan ng tahimik. Gusto niya akong hilahin sa putik kasama niya. Gusto niyang nakuwain ang perang ginamit ng nanay para protektahan ako. Attorney Ramos, ano ang sinasabi ng korte? Ipi-freeze ba nila ang ari-arian ko? Tanong ko. Nang may kaba. Huwag kang mag-alala. Kaninang umaga ay pumunta na ako sa korte at sa mga awtoridad para sa trabaho. Mayroon tayong sapat na legal na ebidensya. Tumigil ng kaunti si Attorney Ramos. Ang tunog ng pagbubukas ng papeles ay narinig sa telepono at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Una, ang deed of donation sa pagitan ninyo ni Doña Conchita ay nanotaryo ng legal at na-file. Bago pa man pumutok ang iskandalo, na kumpleto ang proseso ng paglipat at pagbabayad ng buwis. Bago pa magsimula ang kaso. Pangalawa, ang pinagmulan ng perang iyon na 60 milyong piso ay napatunayan ng malinaw na personal na naipon ni Doña Conchita mula sa malinis na negosyo ng real estate. Sa loob ng 30 taon, lubos na hiwalay sa maruming daloy ng pera ng kumpanya ni Jojo. Ibinigay na ng Nanay Conchita ang bank statement at mga papeles ng pagbabayad ng personal na buwis ng buo para patunayan iyon. Huminga ako ng maluwag. Ang bigat sa aking puso ay natanggal. Ang Nanay Conchita ay talagang isang matapang na babae na nakakakita ng malayo. Plano niya ang bawat legal na hakbang para harangan ang bawat legal na daan ng kanyang anak. Ang resulta ay tinanggihan ng korte ang hindi makatwirang hiling ni Jojo. Ang ari-arian mo ay lubos na malinis at protektado ng batas. Napatunayan din ng mga awtoridad na hindi ka kasama sa operasyon ng kumpanya. Hindi ka pumirma sa kahit anong papeles ng utang o pandaraya kaya lubos kang walang kasalanan. Salamat sa abogado. Salamat sa iyo ng marami. Kung wala ka at ang Nanay Conchita, siguradong lumubog na ako sa kasong ito. Sabi ko nang may damdamin. Huwag kang magpasalamat sa akin, magpasalamat ka sa biyenan mo. Siya ay ang pinakamatapang na babae na nakita ko. Ngayon sa korte nang marinig ang balita na isinumbong ng anak ang manugang, ngumiti lang siya ng mahina at sinabi sa huwes na, ang anak ay mahal, pero ang tama ay tama.
Ang mali ay mali. Hindi ko papayagan ang mali, kahit na anak ko pa iyon. Sa pagkarinig nito, muling pumatak ang aking mga luha. Tuluyan ng pinutol ni Jojo ang pagmamahal ng nanay sa kanyang kasakiman at kalupitan. Hindi lang siya nawalan ng asawa, karera kundi nawalan din siya ng huling paggalang ng nanay na nagsilang sa kanya. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng balita na patihim na binenta ni Jojo ang huli niyang mamahaling kotse at ilang mamahaling relo para makakuha ng pera. Pero ang perang iyon ay hindi sapat kumpara sa malaking utang. Ang mga loan sharks ay nagsimula ng magbigay ng premyo para sa sinumang makahanap sa kanya. Ang nasugatang hayop ay nagwawala sa kawalan ng pag-asa. At alam kong hahanapin niya ako muli. Chinek ko muli ang security system ng apartment. Sinisigurado na ang lahat ay maayos. Handa na ako para sa huling harapang laban para tapusin ang bangungot na ito. Madilim na gabi. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay lalong nagpapatahimik sa espasyo. Ang orasan ay nagpapakita ng 12 ng gabi. Kakapatay ko pa lang ng ilaw para matulog nang tumunog ang cellphone. Isang kakaibang numero. Hindi numero ng telepono. Hindi rin numero ng cellphone na kilala ko, kundi isang numero na ginagamit lang ng isang beses. Ang kutob ko ay nagsasabi kung sino ang tumatawag. Huminga ako ng malalim, buot ang screen para sagutin, pero nanatili pa ring tahimik. Ang kabilang linya ay narinig lang ang mabilis at mabigat na paghinga, tunog ng hangin at tunog ng kotse sa malayo. Tila ang tumatawag ay nakatayo sa isang public phone booth o isang malawak na lugar. Carmen. Ako ito. Ang boses ni Jojo ay narinig na paos, gulo. Wala na kahit anong bakas ng uyab na direktor noon. Bakit ka tumawag? Sagot ko ng malamig at matatag. Saan ka naroroon? Bakit tinanggihan ng korte ang papeles ko? Bakit kayo ng nanay nagkakaisa para lokohin ako? Ang 60 milyong piso na iyon ay pera ko. Pera para iligtas ang buhay ko. Alam mo ba? Ang boses ni Jojo ay nagsimulang tumaas. Nagbago mula sa pagmamakaawa patungo sa pag-atungal. Kitchdong parang isang baliw. Jojo, gising ka na. Sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Ang 60 milyong piso na iyon ay hindi kailanman naging sayo. Binigay ng nanay sa akin dahil alam niyang karapat-dapat ako at dahil gusto niyang mag-iwan ng kaunting biyaya para sayo. Huwag mong sisihin ang sinuman. Lahat ay dahil sa kasakiman mo. Manahimik ka. Ang malupit na babae. Nakikitang mamatay pero hindi niligtas. Minura ni Jojo. Ang mga bastos na salita ay lumabas ng walang tigil. Nakipagkaisa ka sa nanay, para itulak ako sa kulungan, para nakuwain ang ari-arian, at pagkatapos ay sumama sa ibang lalaki, hindi ba? Papatayin kita. Hahanapin kita. Nilayo ko ang cellphone sa aking tenga ng kaunti. Kalmado kong pinakinggan ang lahat ng mura ng taong noon ay asawa ko. Kapag ang tao ay nasa dulo ng daan, ang maskara ay natatanggal. Ang naiiwan lang ay ang tunay na pagkatao. At ang pagkatao ni Jojo ay ang kasakiman hanggang sa huli. Nang makita niyang hindi ako nagre-react, biglang nagbago ang ugali ni Jojo. Bumaba ang boses niya, nagsimula siyang umiyak ng mahina. Carmen, mali ako. Alam kong mali ako. Iniwan na ako ni Maria. Niloko niya ako. Kinuha niya ang lahat ng alahas at tumakas. Ngayon, ikaw lang ang mayroon ako. Mahal mo ako. Iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Ibigay mo sa akin ang 10 milyong piso lang. Pagkatapos kong magbayad ng utang ay magtatrabaho ako ng maayos. Babawi ako sayo. Matagal din tayong nagsama. At naging mag-asawa. Ganyan ka ba kawalang puso na makita akong makukulong? Ang mabilis na pagbabago ng itsura ni Jojo ay naging sanhi ng pagkadiri ko. Akala pa rin niya na ako ay isang hangal. Balak pa rin niyang gamitin ang pagmamahal para manipulahin ako. Jojo, pinuputol ko ang kanyang salita. Tapos na ang pagmamahal natin mula noong gabing iniwan mo ako sa bahay para sumama kay Maria. Lalaki ka. May lakas ng loob na gumawa ay may lakas ng loob na panagutan. Huwag mo akong idamay sa putik na ginawa mo. Ang perang ito ay gagamitin ko para sa sarili kong buhay. Isang malinis at malayang buhay. Huwag mo na akong tatawagan. Ang pulis ay nadedetect ang tawag.
Nang marinig ang dalawang salitang pulis, natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos niyon, ay narinig ang malamig na tunog nang ibaba ni Jojo ang telepono. Binitiwan ko ang cellphone, nararamdaman ko ang kalayaan. Nasabi ko na ang mga salitang kailangan kong sabihin. Naputol ko na ang huling relasyon. Sa labas, tumigil na ang ulan, binuksan ko ang bintana, huminga ako ng malalim, ang malamig na hangin ng gabi. Bukas, ay sisikat muli ang araw. At alam kong, ang bangungot na ito, ay malapit ng matapos. 2 araw pagkatapos ng tawag sa gabi, ang balita na nahuli si Jojo ay kumalat sa mga balita. Nahuli si Jojo sa isang murang motel sa probinsya, habang sinusubukang tumakas papunta sa ibang bansa ng ilegal. Ang litrato ng nangayayat na lalaki. May balbas, ang 2 kamay ay may posas, yumuko, ay ipinost sa buong lugar. Nang makita siya sa oras na ito, ay walang makakakilala na siya ay ang mayaman na direktor ng real estate noon, nagtatapon ng pera katulad ng tubig. Tumawag si Attorney Ramos para ibalita sa akin. Kwento niya na noong mahuli siya, sa bulsa ni Jojo, ay mayroon na lang ilang daang piso. Si Maria ay tumakas papunta sa Europe, mula pa noong nakaraang linggo. Dala ang lahat ng alahas at pera na nakuha niya kay Jojo sa buong panahon. Iniwan niya ang kanyang kasintahan sa oras ng kahirapan tama sa kanyang makasariling pagkatao. Tungkol sa kumpanya, ang mga autoridad ay nagsimula ng selyuhan ang lahat ng ari-arian para sa investigasyon. Ang pinakahinahangaan ko ay ang ginawa ng Nanay Conchita, kahit na ipinahayag na tinalikuran na niya ang kanyang anak at hindi ililigtas ang kumpanya. Pero tahimik niyang binenta ang 2 personal na lupa sa probinsya at ilang savings account. Hindi niya ginamit ang perang iyon para iligtas si Jojo. Ginamit niya ito para bayaran ang sweldo ng daan-daang manggagawa. Ang mga inhinyero na nabaon sa utang sa sweldo sa loob ng maraming buwan. Siya mismo ang pumunta sa kumpanya para makipagkita sa kinatawan ng mga manggagawa, yumuko para humingi ng tawad sa kanila para sa kanyang sirang anak. Ang anak ko ay gumawa ng mali. Ang batas ang magpaparusa sa kanya. Pero kayo, ang pagod, ang luha, ay hindi pwedeng mawala. Gusto kong humingi ng patawad sa inyo para sa aking pamilya. Sinabi iyon ni Doña Conchita sa harap ng daan-daang galit na tao. Ang kanyang ginawa ay nagpakalma sa galit ng publiko. Ang mga tao ay nagagalit kay Jojo, pero rumirespeto kay Doña Conchita. Napanatili niya ang kaunting uyab at dangal para sa pamilya Lopez ng mayabang at puno ng pagmamahal. 1 buwan pagkatapos niyon, nakatanggap ako ng kautusan mula sa korte pabor sa aking legal separation at protection order. Hawak ko ang manipis na papel sa aking kamay. Nararamdaman ko ang kalayaan. Malaya na ako. Hindi na asawa ng isang pandaraya, hindi na manugang ng isang mayamang pamilya pero puno ng bagyo. Bumalik ako bilang si Carmen, ako mismo. Binisita ko ang Nanay Conchita sa huling pagkakataon bago makapagsimula ng bagong buhay. Nakaupo siya sa malungkot na bakuran. Ang anyo ay malungkot pero kalmado. Carmen, umalis ka na. Mamuhay ka ng maayos. Nang nagniningning. Huwag kang mag-alala sa nanay. Sanay na ako sa bagyo. Ngumiti siya. Isang bihirang matamis na ngiti. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umiiyak ng malakas. Nanay, alagaan mo ang kalusugan mo. Palagi kitang bibisitahin bilang ampun mong anak. Tinampal niya ang likod ko. Nang hindi nagsasalita. Pero naramdaman ko ang walang katapusang pagmamahal sa yakap na iyon. Tinulak niya ako paalis sa putik para makalipad ako ng mataas. 1 taon pagkatapos niyon, Manila sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Ang gintong sinag ng araw ay bumababa sa mga lumang puno sa isang tahimik na kalye sa Makati. Sa isang maliit at tahimik na pasilyo, isang simpleng signage na yari sa kahoy ay kakasabit lang. Studio ng arkitektura at disenyo ng interior na pinangalanan kong Munting Ilaw. Pinangalanan ko ang studio ng ganoon para ipaalala sa aking sarili na kahit isang munting ilaw, kung matatag, ay maaari pa ring magniningning sa gitna ng kadiliman. Araw ng pagbubukas.
Hindi ako nag-organisa ng malaking party. Nag-imbita lang ako ng ilang matalik na kaibigan. Ang studio ko ay maliit. Inayos ng maayos na may maraming halaman at litrato ng sining. Ito ay ang lugar kung saan magsisimula akong tuparin ang pangarap ko noong kabataan, magdisenyo ng mga espasyo na mainit at masaya para sa lahat. Dumating si Tess ng maaga. Dala ang isang malaking basket ng sunflower. Congratulations, Boss Carmen. Sa wakas, ay nabuhay ka na rin bilang sarili mo. Nang makita kita ngayon ay fresh. Nagniningning ng libu-libong beses kaysa noon. Natawa si Tess at niyakap ako ng mahigpit. Ngumiti ako at tumingin sa salamin. Ang babae sa salamin ay may nagniningning na mata. May confident na ngiti at puno ng buhay. Walang bakas ng kalungkutan noon. Ginamit ko ang maliit na bahagi ng 60 milyong piso para buksan ang studio na ito. Ang naiiwan ay dineposito ko sa bangko at kumuha ng isang bahagi para sa charity fund para tumulong sa mga babae na may mahirap na sitwasyon katulad ko noon. Biglang bumukas ang pinto ng studio. Isang matandang lalaki ang pumasok. May dalang isang paso ng halaman. Hello Carmen, maligayang pagbubukas ng negosyo mo. Bati ni Tatay Lito. Sumigaw ako at tumakbo para salubungin siya. Mukhang malusog at kalmado si Tatay Lito kaysa noong huling tumawag siya noong nakaraang taon. Tatay Lito, ayos ka ba? Paano mo nalaman na nagbukas ako ng studio dito? Natawa si Tatay Lito ng matamis. Narinig ko kay Attorney Ramos. Nagretiro na ako ngayon. Nagsasaya sa bakuran. Salamat sa pakikinig sa payo mo noong taong iyon. Nagtapat ako agad kaya nabigyan ako ng probation. Hindi ako nakulong. Kapag naisip ko muli ay nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. At kay Doña Conchita ng marami. Huwag mong sabihin iyon, tatay. Masaya ako na ayos ka. Si Doña Conchita ay nagpapadala ng pagbati sa iyo. Sabi niya abala siya sa pagsimba, kaya hindi siya makakapunta. Pero palagi siyang nakasubaybay sa iyo. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang gintong sinag ng araw ay sumasayaw sa mga dahon. Alam kong hindi pumunta ang Nanay Conchita, dahil natatakot siyang maalala ang malungkot na kwento. Pero ang presensya ng nanay ay palaging kasama ko, sumusuporta sa akin. Hapon na. Nang umalis na ang mga huling bisita, nakaupo ako mag-isa sa mesa. Binubuksan ko ang aking notebook. Sinulat ko ang mga huling linya para tapusin ang nakaraan. Ang bagyo ay lumipas na. Nagiiwan ng mga gumuho, pero nagtatanim din ng mga bagong usbong. Ang 60 milyong piso ay hindi lang pera. Iyon ay kalayaan. Pagkakataon na mabuhay muli na ang buhay, sa pamamagitan ng kamay ng isang dakilang ina, ay ibinigay sa akin. Mamumuhay ako ng karapat-dapat sa presyo ng kalayaang ito. Sinara ko ang notebook, ngumiti ako nang tanggapin ang nagniningning na paglubog ng araw na pumapasok sa kwarto. Ang buhay ko ngayon ay kakasimula pa lang. Salamat sa paglalaan mo ng oras para panoorin ang video. Hanggang sa huli, kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel para suportahan ako, ibahagi sa mga kaibigan, para panoorin at mag-iwan ng komento sa ibaba, para magkaroon ako ng dagdag na motibasyon para gumawa ng mga bagong video.